Ngayon ay araw ng sweldo. Isipin mo, anong regalo ang dapat kong bilhin para kay Xiao Shui? Ginambala mo ang Diyos ng digmaan, naghahanap ka ng kamatayan. Paumanhin, hindi ko sinasadya. Pag-usapan natin ito. Huwag. Diyos ang digmaan, pakiusap, magpalamig po kayo ng ulo. Ang lalaking ito, bigla na lang lumitaw, nangahas pang lapastanganin kayo. Aayusin namin siya kaagad. Ikaw, mabahong tagalinis, nangahas kang magalit sa Diyos ng digmaan, lumuhod ka at humingi ng tawad sa pamamagitan ng iyong kamatayan. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Ayaw ko. Talagang hindi ko sinasadya. Bakit mo ako pinapaluhod? Pagharap sa Diyos ng digmaan, kasalanang hindi mapapatawad, kamatayan. Sandali lang, bigyan mo siya ng pagkakataon. Tigil. Babaeng Diyos ng digmaan ng templo ng martial god na si Ye Qingxuan, nakikita ko si Xiao Jun. Salubungin ang binata. Hindi pwedeng walang pinuno ang templo kahit isang araw. Si Ye Qingxuan ay naglakas loob na pakiusapan kayong bumalik sa inyong trono. Oo, alam kong hindi sinasadyang nabangga mo ako, pero hindi mo naman kailangang lumuhod sa harap ko, di ba? Pinapatawad kita. Tumayo ka na. Lord Valkyrie, pagod na kayo sa paglalakbay maling tao. Tama, tiyak na nagkamali kayo sa akin. Maraming taon nang nawawala ang dating pinuno ng bulwagan. Hindi tiyak kung may anak siya o wala. Kahit na may anak siya, hindi naman siguro ganong klaseng basura. Oo, ang dating pinuno ng bulwagan ay ang haligi ng ating bansa sa Great Xie at kilala sa buong mundo. Paano siya magkakaroon ng ganoong walang kwentang anak? Ang pag-abala kay Lord Valkyrie ay isang malaking kasalanan. Ang pagpapanggap bilang ang binata ng templo Ginoo. Mangyaring mag-utos kaagad na bitayin ang walang hiya nitong lalaki. Mangyaring mag-utos, Lord Martial God. Kailan ako nagpanggap na siya? Oo, siya. Siya inamin ng magandang babaeng ito ang kanyang pagkakamali. Anong binata ng templo? Hindi ko siya kilala. Hindi ninyo pwedeng pagbintangan ang mga inosente. Maging maingat sa pagsasalita, Xiao Jun. Anong Xiao Jun magandang babae? Seryoso ka ba? Ang iyong ama ang dating pinuno ng bulwagan natural na ikaw ang Xiao Jun. Maling tao, magandang babae. Talagang hindi ako si Xiao Jun. Tingnan mo, isa lang akong tagalinis. Imposible iyon. Paano magkakaroon ng ganoong kamukhang tao sa mundo? God of War, tiyak na pagod na kayo. Tiyak na nagkamali kayo. Imposible. Uulat mag-uulat sa Panginoon. Nalaman ko na hindi siya ang binata. Isang ordinaryong tagalinis lang. Sabi ko na ang anak ng Panginoon, paano siya magiging isang hamak na tagalinis? Ikaw, isang mabahong tagalinis, at gusto mong magkaroon ng koneksyon sa aming dambana. Hindi mo alam ang iyong lugar. Anong templo ng tae? Para akong gustong makisali sa inyo. Ito ang Bachi Kongo Jade Pendant. Kayamanan ng Japan. Pakiusap, manatili ka. Ang mga bagay sa iyong walis. Sinabi mo ito. Ito ang ibig mong sabihin? Nakatali ako para sa kasiyahan. Ganito? Halika. Ang Bachichonggo na palawit na hadyas na ito. Ito ay pambansang kayamanan ng Japan. Nagbibiro lang ako. Maaring nasa kamay ng isang tagalinis. Imposible. Noong araw, ang matandang hallmaster ang nagwalis sa mga invincible hands ng Japan. Sinasabing napilitan ang emperador na isuko ang pambansang kayamanan. Maari nga ba siyang maging ang young master ng shrine? May chismis na nagmamay-ari ito ng Bachikong Kujaida. Sa East Sea, na nag-utos sa 100,000 fleet ng hukbong dagat ng Japan. Na umatras ng libu-libong milya. Kahit ang emperador ay hindi nangahas na sumuway, may chismis na tanging ang young hallmaster lamang. Ang nagmamay-ari ng ganoong walang katulad na kayamanan. Cholong ang Martial Temple ay hindi maaring walang pinuno. Nangangahas si Qingxuan. Pakiusap sa bumalik ka sa iyong posisyon. Pakiusap bumalik ka sa iyong posisyon. Buhay pa, ako. Anong posisyon ang dapat kong balikan? Bukod pa riyan, ang aking ama ay isang driver lamang na nangongolekta ng basura. Hindi ako ang young master. Mali talaga ang pagkakaintindi mo. Nangangahas magtanong si Qingxuan. Pakiusap bumalik ka sa iyong posisyon. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ba naiintindihan ang wikang pantao? Hindi ako. Kung hindi ka babalik, Ito ay pagkabigo ng lahat sa Martial Temple. ito ay pagpapabayaan ng lahat. Sige, kayo'y lumuhod, ako'y aalis. Sige, nababaliw. Mula nang mawala ang young master, maraming tinig ang mga mamamayan. At lahat ng bansa ay nakatutok sa aking Martial Temple. Nakatutok. Ngayon nakilala ko ang Holy Monarch. Naligtas na ang Martial Temple, naligtas na ang Daxia. Pero hindi naman mukhang ganun si Xiao Jun. Tumahimik ka. Ang isip ng binata ay lampas sa ating pangunawa. Gawin mo lang ang trabaho mo. Kung mangangahas ka pang pag-usapan ng binata, hindi kita patatawarin. Opo. Ang kinaroroonan ng binata. Nakasalalay dito ang buhay ng templo. Ang mga pangyayari ngayong araw, kung may mangahas magsabi sa iba, pupugutan ko siya ng ulo. Naiintindihan ninyo? Opo, naiintindihan.
Sa ngalan ko, iparating ang utos ng Diyos ng digmaan. Lahat sa templo ng digmaan ay makikipagtulungan. Siguraduhing makabalik agad ang binata sa kanyang pwesto. Naiintindihan. Narinig ko na ikinasal na ang binata. Ikinasal? Sino kaya ang napakaswerte? Ang asawa ng binata ay si Miss Tang Xue ng pamilyang Tang. Itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan kasama ang binata. Pero ngayon, iniisip ng pamilyang Tang na mababa ang estado ni Xiao Jun at gustong umakyat sa mataas na sanga ng pamilyang Xiao. Samantalahin ito para pilitin ang binata, pilitin siyang magdiborsyo. Ang kapal ng mukha ng pamilyang Tang. Ayoko. Sabihin mo ulit. Ginoo. Sige na, huminahon ka lang. Ang anak natin ay dahil bata pa at walang muwang. Erbelit. Kaya napangasawa niya iyon ang walang kinabukasang tagalinis. Alam na niya ngayon na nagkamali siya. Mag-sorry ka agad sa tatay mo. Wala akong pakialam kung ano ang pagkakakilanlan ni Chin Yang or ang kanyang kinabukasan. Ang alam ko lang ay mahal ko siya at mahal din niya ako. Nagmamahalan kami. Nanay, tatay, kailangan ba talaga ninyo kaming paghiwalayin? At paghiwalayin, ano ba ang makukuha ninyo rito? Tama na. Wala akong pakialam sa pag-ibig ninyo. Magdiborsyo ka kaagad. Magpakasal ka sa pamilyang Xiao. Sabihin mo, ano ba ang maganda sa mabahong tagalinis na yon? Ano ba ang maganda sa kanya? Mas mabuti pa rin si Xiao Xiao, bata pa ipinadala siya sa templo ng Diyos ng digmaan. Sabihin mo kung gaano kalaking karangalan ito. Gusto ka niya. Biyaya mo iyon. Bakit hindi mo ako pinakikinggan? Para lang sa ikabubuti mo ang lahat ng ito ng nanay at tatay mo. Gusto ninyong mapangasawa ko ang bulak-bolerong iyon mula sa pamilyang Xiao? Hindi kailaman. Tang Xue, makinig ka. Ako ang tatay mo. Pinauwi kita ngayon, hindi ako narito para makipag-usap sa iyo. Magdiborsyo ka o kaya kikilos ang pamilyang Tang, ipagbawal at yurakan hanggang mamatay ang batang iyon, ikaw ang bahala. Nanay, tatay, ano po ang sinabi ninyo? Hindi mo ba maintindihan? Kung gayon, ipapaalam ko ng formal sa iyo. Kung hindi ka makikipaghiwalay ngayon, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Tang para durugin ang tagalinis na nagngangalang Chin Yang. At ang anak mong walang kwenta ay maghihirap din. Oh, makikipaghiwalay ka ba o hindi? Sige. Mabuti. Bukas gusto kong pirmahan mo ang kasunduan sa paghihiwalay at ang walang kwentang iyon ay pipirma rin ang kasunduan sa paghihiwalay. Tama. Ay, ikaw. Kung sinabi mo lang iyon kanina, ayos na sana ang lahat. Ang tatay mo at ako para sa ikabubuti mo lang ang lahat ng ito. Walang magulang sa mundo na masama ang intensyon. Sana ay maintindihan mo ang pagsisikap ng iyong tatay. Ano ang naiintindihan mo? Naiintindihan mo ba na ibinenta mo ang iyong anak na babae sa pamilya Xiao at hinayaan mong umunlad ang pamilya Xiao kasama ng pamilya Tang? O naiintindihan mo na mas gusto mo ang mayaman? At inaapi ang mahina? Walang utang na loob na anak. Gigil na ako sa iyo. Sige. Nandito na ako. Tatay, nakauwi ka na. Nakauwi ka. Hoy, nakuha ko na ang sahod ko ngayon. Hoy, 3,000 yuan. Kain tayo sa labas. Kumain tayo sa restaurant at dalhin si Yun para kumain ng masarap. Oh, kakain na naman tayo sa labas. Tatay, ang galing mo. Munting matakaw. Ano ang gusto mong kainin? Uuwi muna si Yun sa bahay para maglaro. Sige. Mahal, pagod ka ba? Pagod ka na sa maghapon. Kukuha ako ng tubig para panghugas ng paa mo. Huwag, kaya ko naman. At saka, pagod ka rin naman siguro sa maghapon. Makinig ka na lang sa akin ngayon. Ngayon lang, okay? Okay, ay hindi, ayaw ko. Ano ba ang nangyayari sa iyo ngayon? Ayos lang, naisip ko lang ang tagal na nating mag-asawa, hindi pa ako nakakauwi sa bahay ng mga magulang ko. Sumama ka sa akin bukas pa uwi. Biglaan naman ang bukas. Wala pa akong nahahanda. Ano pa ang kailangan mong ihanda? Umuwi na lang tayo. Michelle, Kunin mo itong card. may tinatago ka ba sa akin? Wala talaga. Ito ang perang naipon ko. 1 bilyong yuan. Kunin mo. Hindi mo na kailangang magpakapagod bilang tagalinis at maaalagaan kita ng maayos. 1 bilyon. 1 bilyong piso. Ang hirap nga para sa atin na makapag-ipon ng 50,000 piso. Saan ka nakapag-ipon ng 1 bilyon? Huwag mong itanong yan, pero kailangan mong ingatan ito. Alam mo naman. Ah, ganun ba? Niloloko mo ba ko kasama si Yun? Nako, kailangan mo talagang alam mo na. Sige, hindi ko inasahang mayaman ka pala. Pagkatapos nun, ang pamilya natin ay mamumuhay na ng maayos? Nakakainis. Nasa bahay pa si Yun. Hindi ba siya naglalaro mag-isa sa kanyang kwarto? Hinaan lang natin ang mga boses natin.
Nakakainis talaga. Asawa, hayaan mong imasahe ko. Nahuli kita, tatay. Nang aapi ka na naman kay nanay. Hindi. Si tatay ay nimamasahe ni tatay si nanay. Gusto ko rin ng masahe. Tingnan mo naman to. Spoiled nitong bata dahil sa'yo. Ito ay para lang sa masahe ng mga matatanda. Mabait si Yun. Dadalhin ka ni tatay mamaya para maglaro. Gusto kong pumunta sa amusement park. Gusto kong kumain ng candy. Sige, pwede kang maglaro ng kahit ano pagkatapos kumain. Sige, pinapatawad na kita, tatay. Wala akong nakitang kahit ano kanina. Aray! Bakit mo nilalagay lahat sa bibig mo? Ang dumi-dumi, baka ka magkasakit. Ano to? Bakit may dumi sa bahay? Ito ay iniwan ng tatay ko. Kinuha niya ito kung saan-saan. Nakakuha ng maraming kalat. At hanggang ngayon ay nakakalat pa rin sa bahay. Sige. Hindi ko alam kung paano itong matandang lalaki, kung paano siya nabubuhay sa labas nitong mga nakaraang taon. Sige, pag itinapon mo ang basura mamaya, itapon mo na. Ang dumi-dumi. Baka magtatain na naman si Yun. Sige, makipaglaro ka kay nanay. Hey, naku. Kailangan ng templo ng isang binata. Lahat ay nangangailangan ng isang binata. Hinding-hindi magagawa ni Qingshuan. Mangyaring bumalik ka agad sa iyong lugar. Bakit mo ako sinusundan hanggang sa bahay? Titigil ka na ba? Binabalaan ko kayong dalawa. Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng pulis. Yung dalawang bansa ng Hapon at Chaoksyong ay magsasama-sama. May mga eksperto na ipapadala balang araw. Templo ng banta nawawala ang dating pinuno ng bulwagan. Ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa templo. Binata. Sinabi ko na ng 100 beses, hindi ako si Xiao Jun. Hindi ako si Xiao Jun. Ano pa ang gusto ninyo? Okay, hindi mo sinabi. Ano ako, binata? Kung gayon, inuutusan kita, dalhin mo ang iyong mga tao ngayon din at mawala sa aking paningin. Utos ng binata. Susunod ako. Umalis kayo. Bakit hindi kayo umaalis? Ang pagtatapon ng basura ng binata ay napakaliit na bagay. Paano mo ito magagawa ng mag-isa? Hayaan mo akong gawin ito. Oo, tama. Sige. Kunin mo at itapon. Sige. Pwede na ba tayong umalis? Umalis. Binata, may isa pa akong bagay na iuulat. Sabihin mo. Ang binata ng pamilyang Xiao ay mapanganib para sa binibini. Pinipilit ng pamilyang Tang. Ang binibini ay maaring tratuhin ka ng diborsyo. Punyera. Magkasundo kaming mag-asawa? Papaano niya ako makakapaghiwalay? Tigilan niyo ang kalokohan dito. Oo. Aalis na ako. Ha? Bakit hindi ka umalis? Nakakaabala ka sa asawa at anak ko. Hindi kita hahayaan. Umalis ka na? Umalis! Neuropathy? Ang Martial God Order pala. Ang galing, hindi ko inaasahan yon. Ang Martial God Order na nawala ng 10 taon, nasa kamay pala ng Young Master. Talagang hindi inaasahang biyaya to. Kahit hindi na ibalik ang Young Master ngayon, nakita niya ang Valkyrie Order, masayang pangyayari to para sa Martial Temple. Sir, ano sa palagay ninyo? Paano ibinigay sa'yo ng Young Master ang ganito kayamang bagay? Dapat hindi. Ang isip ng Young Master, hulaan lang natin. Marahil sinusubok ni Xiao Jun ang katapatan ng Martial Temple. Bukas, pipirma ang pamilya Tang ng kasunduan sa diborsyo. Kailangan nating magpakita ng magandang performance, suportahan ng Young Master. Pumunta ka at anyayahan ang Imperial Decree. Kung bukas ay manghamon ang pamilya Tang kay Xiao Jun, gagamitin ng Martial Temple ang utos ng Emperador at hihilingin kay Xiao Jun na pamunuan ang Martial Temple bilang matinding aral sa pamilya Tang. Opo. Maligayang pagbabalik, ma'am. Diyos ko. Ang bahay mo. Gaano kalaki ito? Hindi ko alam ang eksaktong sukat. Basta ang kalye sa harap ng pinto ay hanggang dito lang. Lahat ito ay atin. Ang laki ng eksena.
Hindi ko inasahang ganito kalaki ang bakuran. Ang yaman-yaman mo pala. Akin ang akin. Mag-asawa tayo, walang pagitan. Hindi naman siguro. Xiao, Dad. Oh? Hoy, yun tawagin mo ang lolo at lola. At itong tito. Wala akong ganong kamag-anak na mahirap. Huwag mong lagyan ng ginto ang mukha mo. Tama si Xiao Xiao. Anong klaseng tao ang gusto pang makipagkamag-anak? Nakakadiri talaga. Ma, ano bang sinasabi mo? Si Chinyang ang asawa ko. Si Yunyun ay sarili kong laman at dugo. Hindi siya basta-bastang tao. Kung walang formal na paghahain, paano siya magiging asawa ko? Hindi namin pinayagan ang kasal na ito. Hindi ito valid. Dalhin mo na ang batang ito. Umalis ka sa pamilyang Tang. Yun. Ayos lang ba si Yun? Wala din pafing sabihan, pero huwag mong galawin si Yun. Alam kong nag-aalala ka kay Tang Shue, pero kailangan mong magtiwala sa akin. Tiyak na bibigyan ko si Tang Shue ng panad ng magandang buhay. Ano bang ibibigay mo para maging masaya si Tang Shue? Dilat ang mga mata mo at tingnan mo. Itong relos sa kamay ko lang ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Sapat na para sa buong buhay mong pagtatrabaho. It's for no affecting agwat sa pagitan natin. Isa ay anak ng mayamang pamilya, ang isa naman ay hamak na tagalinis. Marawadat? Tanging ako at si Tang Shue ang magkaparehong nilikha ng langit. Tama si Xiao Xiao. Ang hamak ay hamak pa rin. Pinapayuhan kita, kilalanin mo ang sarili mo. Pirmahan mo na agad ang kasunduan sa diborsyo at dalhin mo ang batang iyan palabas ng pamilyang Tang. Nakuha ko na. Ngayon, ayaw mo nga akong papasukin, di ba? Sige Tang Shue, Yun, tara na. Tang Shue. Nanay, tatay. Pumapayag akong pirmahan ito. Tang Shue, ikaw... Nanay, ayaw niyo ba sa amin? Pasensya ka na, Yunyun. Chinyang, may mga problema rin ako. Para sa'yo, kailangan kong pirmahan na lang. Sana sa hinaharap, wag mo akong sisihin. Bakit? Ano ang dahilan para iwanan mo ang asawa mo at ang anak mo? Siyempre dahil gusto ko si Tang Shue. Maganda ang relasyon ng pamilya namin ng Chin at Tang. Kasunduan sa pag-aasawa, dapat sa akin si Tang Shue. Ikaw wala kang kwenta. Umalis ka na dito kasama ang anak mong walang ama. Tama si Xiao Xiao. Si Tang Shue ay para sa kanya. At siya ang kanyang multo. Wala kang kinalaman dito, mahirap ka lang. Nanay, tumigil ka na. Xiao Shue, ikaw. Chinyang. Umalis ka na. Magiging maayos na kami mula ngayon. Hindi ako naniniwala. Siguradong pinilit ka nila, di ba? Sasamahan kita. Umalis ka na. Akala mo sino ka? Pwede bang tumigil ka sa pagiging isip bata? Ang nanda mga pamilya ng Tang at Xiao ang dalawang higante sa Jiangcheng. Malakas ang impluensya nila. Kaya mo bang tiisin ang pressure nila? Tama, hindi pwedeng umalis si Tang Shue ngayon. Pero kung ikaw, Chinyang, pumirma ka ngayon at umalis, ipapaalam ko sa iyo kung paano isulat ang salitang kamatayan. Nasaan ang 4 na mamamatay tao? Ito ang dakilang Han Xuanwu. Ito naman ang magandang Qingfeng. Ito ang malamig na mukha ng bamboo forest. At itong may peklat na Qinglong. Ito ang Diyos ng bansa. Ang 4 na mamamatay tao ng 18 koponan. Hindi ka naman masama. Ang tatay ko ay malapit sa Diyos ng bansa. Binigyan niya ako ng 4 na mamamatay tao ng 18 koponan para protektahan ang aking pamilyang Xiao at bawat isa sa kanila ay nasa heaven-piercing realm. Ha. Karapat dapat ka talagang tawaging si Xiao Xiao. Sa likod niya ay ang Diyos ng bansa. Ang napakalaking nilalang na ito ay hindi natin maabot. Hindi tulad ninyong mga basura. Hindi ito kasing ganda ng buhok ni Xiao Xiao. Walang kwenta ang galit ng mga walang kakayahan. Pinapayuhan kita, sumunod ka na lang at lumayas para hindi ka na mahirapan pa. Chinyang, pirmahan mo na. Pwede ka nang umalis. Hindi natin kaya si Xiao Xiao. Hindi dapat. Siguro hindi tayo pareho ng mundo. Anong ibig mong sabihin na hindi tayo pareho ng mundo? Kalakaran lang yan.
Kasunduan sa paghihiwalay lang naman yan, di ba? Hindi ako pipirma, sabi ko sa'yo. Hindi kontrolado ng iba ang buhay ko. Ang kapal ng mukha mo. Humarap ka sa kagustuhan ni Xiao Xiao. Siya na ay mas sa pagyapadyaw. Chinyang, napaka-impulsibo mo. Xiao Xiao, hindi yan ang kanyang intensyon. Hindi ako natatakot. Sa tingin ko, medyo may kakayahan siya. Bata, dahil matigas ang bibig mo, tingnan natin. Matigas din ba ang buto mo? Yun. Nanay, tatay, tulungan niyo ako. Pipirma ka ba o hindi? Tulungan na niyo ako. Napakabababawan mo, tinakot mo ako gamit ang isang inosenteng bata. Chinyang, nakikiusap ako, pirmahan mo na si Yunyun ay laman at dugo ng 10 buwan kong pagbubuntis, daladala ko siya. Hindi na rin ako mabubuhay. Tang Xue, anong ginagawa mo? Tumayo ka! Tumayo ka! Tumayo ka! Ano naman kung mayaman at makapangyarihan ka? Kung maghihiwalay ka sa asawa at anak ko, lalabanan kita hanggang kamatayan ngayon. Haha, hindi ko alam kung sasabihing naive ka o ignorante. Isa kang tagalinis na nangangarap pa laban sa mga kilalang elite at nagmamatigas, parang itlog na bumangga sa bato. Xiao Xiao, Ayos ka lang ba? Gago ka. ang kapal ng mukha mong tratuhin ng ganyan si Xiao Xiao. Gusto mo bang mamatay? Xiao Xiao, hindi niya sinasadya, kasalanan ko lahat. Nakikiusap ako, pakawalan mo siya. Nanay. Xiao Hui. Ikaw ang pinakamatapang na taong nakita ko. Hindi magtatagal, papagbabayarin kita ng halaga ng kamatayan. Halika, hiwain siya sa maliliit na piraso at pakainin sa mga aso. Opo. Dumating na si Ye Qingshuan ng Martial Temple. Ye Qingsua. Hindi. Siya ang Diyos Panginoon at lubos na pinahahalagahan ng Diyos. Isang salita lang, kayang yanigin ang 8 disyerto at kayang wasakin ang lahat ng nilalang sa isang silakbo ng galit. Siya ang nakatataas sa lahat, ang Diyos ng digmaan na higit sa 10,000 tao. Bagamat ang aming pamilyang Tang ay nasa Jiangsheng, kami pa rin ay isang haligi. Pero paano kaya namin maakit si Lord Ye na pumunta rito? Oh, malamang nga. Ay para kay Xiao Xiao. Salamat. Ganun ba kalakas ang pinagmulan ng aking ama? Paano ko siya maimbitahan dito? Oh, Xiao Xiao. Nagpapakumbaba ka. Ikaw ang pinahahalagahan ng Diyos ng digmaan at binigyan ng malaking karangalan ang 4 na mamamatay tao. Sa palagay ko, si Ye Qingshuan ay inatasan niya na dalawin tayo. Ang aming pamilyang Tang anong kabutihan at kakayahan para magkaroon ng ganitong karangalan sa iyong liwanag. Hindi tulad nitong tanga. Kahit nakatayo lang dito, pinababa pa niya ang estado ng aming pamilyang Tang. Ye Qingshuan, hindi ba yan yung baliw kahapon? Hindi ko inasahang may katayuan pala siya. Aalisin ko na siya ngayon. Hindi naman mahalaga kay Lord Ye. Hoy, alisin mo sa akin yan. Alisin mo, ano ba ang ginagawa mo? Xiao Hui. Ay, Panginoong Ye, hindi ko alam na narito ka pala. Paumanhin po sa hindi pagbati ng maayos. Lalong pinaparangalan nito ang aming pamilyang Tang. Nagmamalaki, narito si Panginoong Ye. Sandali lang, magkita tayo mamaya. Panginoong Ye, medyo nagkamali kami kanina. Patawarin ninyo po kami. Panginoong Ye, kayo po ang maupo. Bilisan mo, magdala ka ng magandang tsa. Ginoo, ito ang pinakamagandang tsaa ng aming pamilyang Tang. Nangangahas kaming anyayahan kayong tikman. Narinig kong napakalakas ng loob ng inyong pamilyang Tang. Ginoo, ano po ang ibig ninyong sabihin? Isa lang kayong pangatlong klase, mababang antas na maliit na pamilya na may simpleng tsaa at tubig, karapat-dapat ba ito sa aking tsaa? Ang yabang-yabang ninyo at walang utang na loob. Kung hindi dahil sa pag-asa sa iba, hindi kayo magiging matagumpay. Natatakot akong kasama ko kayo ngayon, hindi ako karapat-dapat na makipag-usap. Ginoo, pakihinahon po. Ang aming pamilyang Tang ang nagmamalabis. Hindi ko ito napansin. Paumanhin po sa pagkakasala. Oo, ang pamilyang Tang at pamilyang Ye ay magkalayo. Bigla ang pagdalaw ni Panginoong Ye ngayon. May iba sigurong dahilan. Ginoo, para kanino po kayo narito ngayon? Narito ako ngayon para makilala ang inyong manugang. Tawagin ninyo siya agad para makita ako. Haha, aking Panginoon, ito ang aking manugang na lalaki mula sa pamilyang Tang, Xiao Xiao. Malakas talaga ang koneksyon ng ama ko.
Naakit nito ang templo ng martial arts na bumisita ang mga kagalang-galang na Diyos sa templo ng martial god bilang ating sandigan at tiyak na magkakaroon ng maliwanag na kinabukasan. Nakita na kita, Panginoong Ye. Ang pagdating mismo ni Panginoong Ye ay isang malaking karangalan para sa aking pamilyang Xiao. Sino ka sa pamilyang Xiao? Ang aking ama ang pinuno ng pamilyang Xiao sa Jiangcheng. Ako ang kanyang tunay na anak na lalaki, si Xiao Yunran. Xiao Yunron. Kilala kita. Hinuhulaan kong ang pagpunta mo rito ay utos ng iyong ama. Panginoong Ye, bakit mo ako sinuntok? Isang hamak na pamilya mula sa mababang uri. Ngunit mga magnanakaw na lalaki at mga babaeng bayaran at naging laganap sa Jiangcheng sa loob ng maraming taon na gumagawa ng krimen. Ngunit ikaw ay nakagawa ng maraming krimen. Alam na ito ng Diyos at naging mapagmataas pa. Paano ka naglakas loob na maging ganito kapalaluan sa harap ng Diyos na ito? Napakapalaluan mo. Aking Panginoon, magpakahinahon ka. Pamilyang Tang. Paano kayo naglakas loob? Ang pamilyang Tang, paano ninyo ako nilinlang sa maling tao? Sa loob ng 3 minuto, gusto kong makita si Qin Yang. Kung hindi ay papanawasain ko ang buong pamilya ninyo at mawasak. Gino, gusto mong makita si Qin Yang. Bilisan mo at anyayahan si Qin Yang sa Nanay, ayos lang ba si Yunyun? Si tatay ang nagtanggol kay Yunyun. Qin Yang, ipinagtanggol ka dati ni Panginoong Ye dahil hindi niya alam na isa kang walang kwentang tao. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi lang sa harap mo kahit sa harap ni Panginoong Ye ay may lakas ako ng loob na sabihin. Ikaw, Qin Yang, hindi mo kayang pantayan kahit isang buhok ko. Si Tang Xue para sa akin. Ayaw ko sa masamang tiyuhin na ito. Gusto ko ang tatay ko. Wala siyang sinabi. Muntik ko nang makalimutan. Hindi lang ang asawa mo ang akin, pati ang magandang anak mong babae ay akin din. Kung tama ang alaala ko, maraming makapangyarihang tao ang gustong-gusto sa ganitong batang babae. Buwisit Qin Yang. Ang lakas ng loob mong suntukin ako? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag ininsulto mo ako? Xiao Yunran, gusto kong makita kung ano ang mangyayari kung insultuhin kita. Pwede bang itong tagalinis ang talagang hinahanap ni Ye Qingxuan? Imposible, talagang imposible. Siguro may hindi pagkakaunawaan. Sabi ko. Ang Valkyrie ng Martial Temple, si Ye Qingxuan, nakikipagkita sa binata. Totoo nga. Ang gwapo ng tatay ko. Tumayo ka, oo. Binata, ang lalaking ito hindi lang nagmamalaki, gusto pa ang babae mo. Paano ito aaksyonan? May sasabihin si Qin Yang. Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Xiao. Kung mahahawakan mo ako, hindi lang ang aking pamilya, magkakaroon ng malaking epekto sa buong katawan. Hindi mo gugustuhin yan. Ang iyong buhay sa hinaharap kasama si Tang Xue ay madalas naguguluhin. Binati Xiao. Hindi mo ba sinabi na gusto mo hindi lang ang asawa ko, pati na rin ang anak kong babae? Iyon ay dahil sa aking kamangmangan. Hindi ko alam kung sino ka noon. Kaya ngayon, magbigayan na lang tayo. Parang walang nangyari. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin ninyo, Gino? Ang mungkahing ito ay maganda, ngunit hindi ako sang-ayon. Ilang beses mo na akong inabi noon. Ako ay isang karaniwang tao lamang. Tapos na yon. Ngunit hindi mo dapat kailanman insultuhin ang aking asawa at mga anak. Parusahan ng mabigat, gusto kong makita siya, si Xiao Yunran, pati na rin ang buong pamilyang Xiao ay maparusahan. Tapos na. Hindi lang ako nakasakit kay Ginoong Ye, naapektuhan pa ang pamilyang Xiao. Ang gwapo ng tatay. Napakagandang relasyon ng ama at anak. Qin Yang, pasensya na. Ito na ang huling init na mararamdaman mo. Ikaw ang punong Diyos ng digmaan ng Martial Temple, si Gu Chongsheng. Ikaw si Gu Chongsheng ang punong Diyos ng digmaan ng templo ng Siningpang Martial. Hindi masama, Ye Qingxuan. Narinig kong bulag ka. Kinilala ko ang isang tagalinis na galing sa hamak na pinagmulan bilang isang binata. Si Hikin siya ang binata, totoo iyan. May ebidensya ka bang maipapakita? Nasa kamay ng binata ang mga nasamsam ng dating puno ng bulwagan. Naaalala ko, nagsumbong na ako sa iyo ng totoo noon. Baka naman bulag ka. Hindi mo pa nakikita ang ebidensya sa harap mo. Ye Qingxuan, huwag mong isipin na pareho tayong mga Diyos ng digmaan, ng templo ng Diyos ng digmaan. Hindi kita magagalaw. Sasabihin ko sa iyo, ako ang puno. Pero palagi mong ipinagtatanggol ang tagalinis na ito. Baka naman nagtutulungan kayong dalawa sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga trick upang nakawin ang kapangyarihan at pera ng aking kaharian ng Diyos ng digmaan. Kuchong siyan, duguan ka. Huwag, Ye Qingxuan, nagbibiro lang ako kung nagmamadali ka. Seryosohin ko na. Muntik na akong matakot sa inyong dalawa. Palagay ko matagal nang nagpapanggap ang relasyon dito. Kung ganoon, huwag mong sisihin ang sarili ko sa pagiging walang awa sa iyo. Sa pagkakataong ito, hindi lang asawa at anak ang gusto ko. Babasagin ko ang mga binti mo. Pati papaluin kita ng ulo habang buhay. Maglakas loob ka.
Subukan mo. Kung wala ang babaeng ito, si Chinyang, titingnan ko kung paano ka magmamalaki. Paano kung ganito? Basta lumuhod ka ng masunurin, 3 pagluhod, at tawagin mo akong lolo ng may respeto? Pag-iisipan kong patawarin ang buhay mong aso. Ano sa palagay mo? Ay nako, nadiskubre na ang peking pagkatao ko. Kapag napatunayan na ang mga paratang, masasangkot din ang asawa at anak ko. Ano ang gagawin ko? Buwisit, lalaban ako. Hindi ko sila gaanong iniisip. Ang sumusunod ay laban kay Xiao Yunran. Ano ang kasalanan? Ang sumusunod ay may kasalanan. Xiao Yunran, anong kasalanan ang dapat mong pagbayaran? Anong nangyayari? Sinabi lang ng chief ng Martial Temple. Paano kaya? Si Chinyang ay walang espesyal na pagkakakilanlan. Paano nangyari yon? Chinyang Tiha, huwag kang mag-alala. Sumusuko na ako. Kung maririnig ko yan muli sa susunod na iniinsulto mo ang aking asawa kahit sa harap ng chief ng Martial Temple, papatayin kita. Umalis ka. Hindi masama, bagamat mababa at hamak ang iyong kalagayan pero medyo astig. 1,000 beses, pero yun lang. Ikaw ay nangahas na magpanggap bilang young master ng templo at na-offend ang chief god ng Martial Temple. 1,000 pagkamatay o 10,000 beses. Guchong Shan, kung mangahas kang hawakan si Jichin, lalabanan kita hanggang kamatayan. Well, bibigyan ko ng mukha si Ye Xuan. Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, Magiging ayos lang si nanay at tatay. Hindi rin alam ni nanay pero naniniwala si nanay kay tatay. Ngayon, kaya ko lang magtiis hanggang sa Naglakas loob si Guchong Shan, nagambalain ang binata. Anong kasalanan? napakahina mong basura. Panginoong Valkyrie. Nanay, natatakot si Yun. Okay lang, hindi natatakot si Yun. Tapos na ang 3 segundo ni Chinyang. Luluhod ka ba o hindi? Sa ganitong sitwasyon, isang kutsilyo sa ulo o mapuputol ka. Mas gugustuhin kong mamatay nang nakatayo. Pero dapat kang lumuhod sa harap ko. Anak, nababaliw ka ba? Alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Ito ang punong Diyos ng Martial Temple. Kung magalit ang Diyos ng digmaan, baka hindi mapatawad ang mga kapamilya mo. Paano ka naglakas loob na maging napakapusong walang anumang kasanayan? Naghahanap ka ng kamata. Chinyang, kitang-kita namang wala kang alam sa martial arts. Anong ipinagmamalaki mo? Magtiis ka muna. Huwag, sige na. Akala ko magaling ka. Nagkataon lang palang paper tiger na walang alam. Chinyang, pwede kitang payagan na gumawa ng ilang trick. Nasayang ang pagkakataon mo. Huwag mo akong sisihin kung maging brutal ako. Boss, ayos ka lang ba? Kami nabali ang kamay. Ikaw, kumuha ka ng doktor. Oh, Chinyang, anong problema? Ayos ka lang ba? Bakit? Ayos lang ako. Imposible talaga yon. Sa palad na ito, kahit pa ordinaryong tao na walang alam sa martial arts, kahit pa ang mga tao mula sa templo ng martial ang dumating, ay mapapatay o masusugatan. Paano nangyaring hindi man lang nasaktan at ako pa ang nasaktan? Imposible, young master. Paano nangyari yon? Nahuli ang palad ni Guchong Shan. Dad, ang galing mo. Chinyang, anong klaseng kamay at paa ang ginamit mo? Hindi ko rin alam. Paano mo hindi malalaman? May kakaiba kang itinatago sa'yo. Inatake mo ako nang hindi ako nakatingin. Anong klaseng kakaibang bagay ang maitatago ko? Wala ako. Tingnan mo, wala akong dala sa katawan. Tingnan mo, wala ako. Ito ang damit panloob na iniwan sa akin ng tatay ko. Wala lang akong perang pambayad. Ang unang kayamanan ng Xuanwu sect. Xuanwu turns armor. Hindi yon posible. Talagang imposible. Talagang imposible. Anong imposible? Ang mukhang ordinaryo ay hindi masisira. Ito ang pinakamatingkad na katangian ng Xuanwu Soft Armor. Xuanwu Soft Armor. Ang dating pinuno ng bulwagan ang nagligtas sa tubig at apoy. Ang Xuanwu sect na malapit ng bumagsak ay nasa panganib. Ito ay ibinigay ng pinuno ng Xuanwu sect. Ito ang nag-iisa sa buong mundo. Chinyang, paano mo nakuha ito? Hindi ba sinabi ko, ito ay iniwan ng aking ama? Maaari bang ikaw nga ang pinuno ng bulwagan? Bakit mukhang Ye Xuan ang taong ito? Isa ring kagat. Anong klaseng batang pinuno ng bulwagan? Wala akong ideya kung ano iyon. Hayaan na, basta't makakatakot ka ng mga tao. Lutasin muna ang kasalukuyang krisis. Nagtago ako ng aking pagkakakilanlan noon para subukan ka.
Hindi ko inasahan, Gu Chongshan, umaasa ka sa iyong posisyon bilang pinuno ng templo ng digmaan. Nagsimula kang mang-api ng mga sibilyan at nang-aapi ng iyong mga kababayan. Karapat-dapat kang mamatay. Lumuhod ka. Inimbestigahan ko itong si Qin Yang. Totoo nga, mga taong walang koneksyon o pinagmulan. Paano iyon posible? Lumuhod ka. Ikaw, ang lakas ng loob mong paluin ako. Paano? Hindi kita pwedeng paluin. Kailangan bang si tatay mismo ang gumawa, di ba? Magandang ideya. Tatawagan ko siya. Wag! Paano kung tawagan ko siya? Hindi, walang problema. Luluhod ako. Dahil naging makatwiran ka, papanawin ko ang buhay mo ngayon. Ginoong Chen. Ginoong Chin, wala akong malay sa kabundukan. Paumanhin po, pinahiya kita. Kaya binunot ko ang sarili ko ng 1,000 beses patawarin mo ako. Pakiusap, kumalma ka. Magagawa ko ang kahit ano. Umalis ka. Sige, makinig sa mga utos ni Qin Xiao. Ikaw din. 3 araw mula ngayon, ang hari ng Zhenbei ay magdaraos ng piging ng Diyos ng digmaan upang tipunin ang lahat ng mga binatang Panginoon sa buong mundo. Naaasahan ko rin na ang binatang Panginoon ng bulwagan ay dadalo sa piging. Hindi ko lang alam kung ang iyong mga damit ay makakapagprotekta pa sa iyo. Tara na. Sa wakas, nalutas ang mga problemang ito. Okay ka lang ba? Oh. Binatang Panginoon ng bulwagan. Natatakot ako na hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Matagal nang ninanais ng hari ng Zhenbei ang templo ng martial arts. Kung matatalo ka sa piging na ito ng Hongmen, tiyak na gagamitin ito ng hari ng Zhenbei bilang dahilan na mangyari sa'yo. Sa anumang paraan, ikaw mismo ay maaaring mamatay. Kung mabigat ito, kasasangkutan nito ang siyam na angkan. Dahan-dahan sa pinakamababa, pwede kang mamatay. O maaaring madamay pa ang buong pamilya mo. Qin Yang, pwede bang huwag kang pumunta sa martial god banquet na ito? Masyadong mapanganib. Nagpadala ng imbitasyon sa'yo si Gu Chongshan. Malamang ang hari ng bayang ito, nalaman ko na ang balita. Kung hindi ka pupunta, mas malala pa ang maaaring mangyari. Wala na tayong magagawa. Binata, talaga bang hindi ka marunong ng martial arts? Ang dating hall master ay nakapatay ng isang tao sa bawat 10 hakbang. At walang naiwang bakas. Well, hindi ko talaga kaya. Gusto mo bang subukan, Gino? Pwede mo bang papuntahin ang dating hall master? Pero hindi ko alam kung nasaan siya. Ilang taon ko na siyang tinatawagan, hindi siya sumasagot. Bakit hindi ko subukan ang isa pa? Kailangan mo bang pulutin iyan? Mahuhuli kayong mga kriminal bago kayo sumuko. Matanda, umatras ka. Hoy anak, bakit bigla mo akong tinawagan? Matanda, sumagot ka rin sa telepono. Diretso na tayo sa punto. Ikaw ba ang dating hall master ng templo ng martial arts? Alam mo ba, may hari ng North Town. Gusto niya, anong martial temple? Ang tatay mo at ako ay mga tagahila ng malaking kariton. Anong pinapangarap mo? Ni hindi mo nga kayang bumili ng bahay. Ano pa ang iniisip mo? Magbitaw ka, huwag mo akong istorbohin. Matanda, kung hindi mo ako ililigtas, mamamatay ako. Patay na ako. Naalala mo bang tawagan ng tatay mo sa hapagkainan? Abala ako, magbitaw ka. Hoy, ikaw. Ako. Lao Qian, ang lupit mo naman. Ang anak mo ay lumapit sa iyo, hindi mo pa rin inaasikaso. Hindi ka ba natatakot na patayin sa paglalaro ng hari ng bayan? Hindi ka ba natatakot na mapatay ng anak mo dahil sa kanya? Hindi kayang laruin ng hari ng Zhenbei, ang anak ko. Anong klaseng tao siya, hindi mo ba alam? Tuso at mapanlin lang. Puno ng masamang ideya. Ang iyong pasaway na anak ay nahulog sa kanyang mga kamay Pag-usapan na natin ang ibang bagay. Mabuti na lang na buhay pa. Hindi mo alam yon. Ang anak ko ay may higit sa karaniwang lakas. May likas na talento sa martial arts. Hindi ko na siya matalo nang siya ay 30 taong gulang pa lang. Nang siya ay 5 taong gulang, mas malakas pa ang kanyang suntok. Nabasag ang isang gusali. Noon, medyo natakot ako. Anak, anong nangyayari sa iyo? Dinaganan ko lang ng bahagya ang gusali. Etek muho ito. Noon naramdaman ko lang na natatakot ako baka hindi niya makontrol ang kapangyarihang ito at makasakit ng iba at ng kanyang sarili. Kaya tinakpan ko ang kanyang kapangyarihan
at hinayaan siyang maging isang ordinaryong tao. Yang walang kwentang hari ng Hilaga ay lumapit sa akin. Gagawin kong panghasa ang anak ko sa kanya. Akala ko ang hari ng Hilagang Bayan ang puno ng masamang ideya. Ikaw pala, Chin, ang pinakamasama. Hindi ko alam kung ang anak mo ba o ang hari ng bayan. Mukhang wala nang ibang paraan. Tapos na ang lahat ng ngayon. Kahit hindi ako ang binatang Ginoo, nasa ganito na ang lahat ngayon. Ano ba itong Valkyrie Banquet? Kailangan kong pumunta. Ngayong nasabi at nagawa na ang lahat, mag-isa ka na lang magsanay ng martial arts. Matuto ka ng kaya mo. Well, ako. Natutunan mo na ba? Sa tingin ko, oo, pisto. Subukan mo. Ganun ba? Dapat kalmado ka kapag nagpa-practice ng martial arts. At ituon ang lakas mula taas hanggang ibaba sa iisang lugar. At ipadala ito sa iisang direksyon. Bakit hindi mo subukan ito? Mas maganda ito. Nanay, tingnan mo ang tanga-tanga ni tatay. Ang simple-simple lang. Natutunan na ni Yun. Hindi ka ba kasing talino namin? Yun, bakit hindi mo subukan? Sige. Tatay, tingnan mong mabuti. Magsisimula na ako. Sige. Ikaw ay isang likas na talento sa martial arts. Yun, ang galing-galing mo, di ba? Karapat-dapat kang maging anak ko, muwa. Yun, paano mo nagawa yon? Natutunan ko lang yun sa ate. Yun. Kung hindi, ikaw na ang lumaban para kay tatay. Sa tingin ko, mas malaki ang pag-asa mo kaysa sa akin. Binalot si Yun. Ang galing, sige, mag-practice tayong magkasama. Halika. Hoy, anong ginagawa mo? Pulubi. Narito kami para dumalo sa piging ng Diyos ng digmaan. Piging ng Diyos ng digmaan. Ikaw? Si Guchongshan, punong Diyos ng digmaan ng templo ng Diyos ng digmaan. Dumating na si Jianbei Wang Shizi Fuzhou. Diba yan yung tagalinis? Bakit para sa mga hindi naiintindihan ang martial arts, ang piging ng Diyos ng digmaan na ito? Pwede ka rin hindi ba ito ang tagalinis? Paano ka nakapunta sa Martial God Banquet? Sa inyo mga hindi marunong ng martial arts ay pwede ring sumali. Sabi ko na nga ba? Ikaw, isang pulubi, paano ka nakapasok sa aming napakagandang God of War Banquet? Sa tingin ko, sinungaling ka. Sinungaling ba siya? Hindi mo ba kayang basahin ang imbitasyon mo mismo? Tunay man o hindi, ang imbitasyon mo. Pero seryoso akong nagdududa na hindi mo mabasa ang imbitasyon? Ay nakuha sa hindi tamang paraan. Baka ninakaw o inagaw. Kaya hindi ka karapat-dapat pumasok sa Martial God Banquet na ito. Sige, hindi na ako sasali. Kahit papaano, tamad na tamad kaming pumunta. Totoo. Ganito ang paghawak ng Northern King's Mansion ng bayan sa mga bisita, mukhang hindi na kailangang sumali sa Martial God Banquet na ito. Tara na, uwi na tayo. Sandali. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng tatay mo? Hindi sila pwedeng umalis. Kung aalis sila, hindi matutuloy ang Martial God Banquet na ito. Sige. Bagamat hindi ka karapat-dapat, pero naglakbay ka pa rito, hindi ko matiis na makita kayong tatlo na umuwi ng napakalungkot. Kaya magiging mapagbigay ako, bibigyan kita ng pagkakataong sumali sa Martial God Banquet. Prince, ang galing mo talaga. Una, hinayaan mong buliin ng seguridad ang mga bisita at ngayon lumabas ka para magpanggap na mabait. Nasabi na niya ang mabuti at masama. Ito ba ang pagpapalaki sa Prince of Jianbei? Ininsulto mo ang mga bisita at ininsulto mo ang mga bisita. Papaalisin ka sa Prince of Jianbei's mansion at hindi na muling nakasakit ka sa mga bisita at suwail ka. Papaalisin ka sa palasyo ng prinsipe ng Jianbei at hindi ka na muling kukunin. Prinsipe, maraming taon na akong tapat na naglilingkod sa palasyo. Mabuti ang aking paglilingkod sa palasyo. May pamilya akong binubuhay. Hindi niyo ako pwedeng tanggalin. Dalhin niyo siya. Prinsipe, pakiusap, pag-isipan niyo po muli. Seryoso po ako.
Yan ang gusto kong marinig. Tara na. Tara na. Oh, Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan ngayon. Kung hindi, siguradong lalapit ang mga lobong ito at gugutay-gutayin tayo. Dapat mas matapang at mas mabagsik tayo kaysa sa kanila. Tara. Ayos. Wala ka pang alam sa mundo. Kung gayon, anyayahan natin ang Prinsipe Fu na magkwento sa anak ko. O umalis ka na ngayon. Ang mga upuan sa martial temple ay ayon sa lakas. Ang mga tamad sa mundo ng martial arts ay nakatayo lang sa likuran, katulad ang may kaunting kasanayan sa martial arts, bahagya ng makakuha ng upuan. May pwesto, tanging ang mga may mahusay na martial arts at malakas na paraan din ang makakaupo sa harapan. Makalapit sa Haring Zhenbei. Tungkol sa iyo, Qin Yang, sa iyong kaunting kung fu, saan sa palagay mo dapat ka umupo? Sa konti mong kung fu, sa tingin mo, saan ka dapat umupo? maingat si Fushizi. Si Jichin ang young master ng Martial God Temple. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Yeching Xuan, mali ka. Sa God of War Banquet, lakas ang pinakikinggan. Lahat dito ay mga mapagmataas na anak ng langit. Kahit ang pinakadipansin na tao sa labas ay isang Panginoon na kayang magpamassacre ng isang lungsod mag-isa. Ang kanilang estado ang pinakawalang halaga sa God of War Feast. Totoo, ilang dekada na kaming nag-aaral ng martial arts para lang magkaroon ng pwesto. Kung ikaw naman gusto kong makita kung gaano ka self-aware. Sa tingin mo, karapat dapat ka bang umupo? Ikaw, isang walang kwentang tao na hindi marunong ng martial arts. Dapat kang lumuhod at maglingkod sa akin. Mga kasama, hindi ba ganun ang tingin ninyo? Oh. Kaninong upuan niyon? Iyon ang numero 1 tao sa Shia. Iyon ang upuan ng King of Zhenbei. Sino mang dumadalo sa Martial God Banquet, lahat ay humahanga sa King of Zhenbei. Ikaw, Qin Yang, huwag mong sabihin sa buhay mong ito, kahit sa susunod mong buhay. Imposibleng makaupo sa pwestong yon sa susunod na buhay. Well, sa tingin ko, medyo komportable siguro ang pwestong iyon. Uupo ako at susubukan. Sige, sa tingin ko, komportable naman siguro ang pwestong yan. Subukan ko. Basurang hindi marunong ng martial arts ay nangahaspang magsalita ng ganyan para umupo sa trono ng hari ng Hilaga. Kinabahan ako. Kung kaya mo umupo ka. Yun, gusto mo ba ang lugar na ito? Oo, mukhang maganda. Sige, dito na lang tayo umupo. Baliw ka ba? Yan ang pwesto ng hari ng Hilaga. Huwag mong isipin na dahil ikaw, ang young master ng templo, ay magagawa mo na ang gusto mo. Sasabihin ko sa'yo, kapag nagalit ang hari ng Zhenbei, 10,000 tao ang luluhod sa isang iglap, magiging abo ka na lang. Qin Yang, ang tapang mo. Bumaba ka kaagad sa tronong ito? Qin Yang, pinapayuhan kitang huwag magpakatulad ng bata. Bumaba ka na agad. Bumaba ka! Tama nga, hindi talaga bagay na umupo ako rito. Alam mo naman pala, lumuhod ka. Linisin mo ang upuan ng hari ng bayan at magmano ka sa bawat isa sa amin. Hindi namin ikakalat ang usaping ito. Hoy, kulang pa yang isa sa tingin ko. Dapat 100 beses magmano ang lahat para mabasag ang ulo ng gago na to. Para maturuan siya ng leksyon. Tama ba? Mali ang intindi ninyo. Ang ibig kong sabihin, masyadong maliit ang upuang ito, sakto lang para sa akin. Bilisan nyo at ipakuha sa alila ninyo ang isang mesa at ilang pang bangko. Hindi ba ninyo nakikita na nakatayo ang anak ko at kaibigan? Bilisan mo, paalila mo ang iyong utusan na magdala ng mesa at ilang bangko. Hindi mo ba nakikita na nakatayo ang anak ko at mga kaibigan ko? Enjoy ang sinabi mo. Paano sa Zhenbei Palace ay walang pambili ng mesa, upuan at bangko? Qin Yang, ganito mo hinahamak ang aking hilagang palasyo. Kung hindi ako maghihiganti, hindi ako makakapagpaliwanag sa aking ama. Narinig kong magaling ka. Kahit ang palad ng punong Diyos, si Diyos Gu, ay kayang mong saluhin. Paano kung makipaglaban ka sa aking unang mandirigma, si Battle of Nether Prison Janzun? Ang pangunahing general ni Fu Zhao. Isa sa 3 pinakamalakas. Sa dakilang siya narinig kong napakakaiba ng kanyang martial arts. Kayang basagin ang baluti ng tao nang walang pinsala at tamaan ang baka mula sa kabilang bundok. Narinig kong ang pagkatalo niya kay Ginong Gunon ay panlilin lang. Kaya mukhang siya'y tiyak na mamamatay. At iba pa. Akala ko matatag siya. Kakasimula pa lang niyang lumaban. Hindi ko inasahang wala palang kwenta. Hindi pa nagsisimula, sumuko na siya. Ano ba ang alam mo? Yan ang tinatawag na pagiging makatwiran.
Mas mabuting mawalan ng muka kaysa mawalan ng buhay. Tama ba, Chin Yang? Ngayon mo lang nalaman kung paano humingi ng tawad. Sasabihin ko sa iyo, huli na ang lahat. Kailangan mong iwan ang iyong mga paa para humingi ng tawad sa prinsipe. Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi ka sapat para makipaglaban sa akin, hayaan mong ang anak kong babae ang makipaglaro sa iyo. Ha ha ha, anak na babae. Chin Yang, nababaliw ka na ba? Hindi mo kayang harapin ito sa sarili mo at hahayaan mong mamatay ang sarili mong laman at dugo. Kahihiyan, ito ay malinaw na isang kahihiyan sa Zhenbei Palace. Hindi magaling makipaglaban si Chin Yang kung sakaling mapatay ko ang iyong anak na babae. Huwag kang lumapit sa akin at umiyak. Masyado kang may tiwala sa sarili. Sa kung fu ng iyong 3 paa na pusa. Hindi sapat para magpainit sa anak kong babae. Ang anak ko ang pinakamagaling sa buong kompetisyon. Ha ha ha, ganyang kaliit na bata kaya ba niyang umiyak ng matagal sa isang suntok? Hoy, munting kaibigan, kumakain pa rin ng lollipop. Umuwi ka na agad. Walang galang. Chin Yang, kung ikaw ay isang tunay na lalaki, lumapit ka at makipagkompetensya sa akin. Dad, bakit hindi niya ako ikumpara? Huwag kumain ng lollipop. Siguro, sa huli, napakalakas namin ni Yunyon makatwiran lang na matakot siya. Una kong inisip na bata ka pa at nais kong palayain ka. Pero hindi ko inasahan ang iyong ugali ay tulad ng sa iyong ama, nakakasuklam. Karapat dapat kang mamatay. Diyos, nagalit ang kagalang-galang. Ang batang ito ay mukhang napakatubig nakakalungkot. Ngayong araw, isa pang inosenteng kaluluwa ang idaragdag. Ang batang ito ay pinalaki ni Chin Yang tama, ang ekspertong ito. Karapat dapat mamatay ang anak ni Chin Yang. Dahil ipinipilit mo ito, Chin Yang, maglakas loob kang makipagpustahan sa akin. Ano ang pustahan? Kung matatalo ang anak mo, pipilayan mo ang iyong mga paa at kamay at humingi ng tawad sa Zhenbei Palace. Ano ang pustahan? Ako, ang prinsipe ng Zhenbei Mansion ay luluhod magmamano sa iyong anak at humingi ng tawad. Sige. Yun, mag-ingat ka sa paglaban mamaya. Huwag mong saktan ang tito na ito. Tito, kailangan mong gamitin ang lahat ng iyong lakas. Hindi gusto ni Yunyon ang mga kalaban na walang lakas. Hindi ko lang gagamitin ang lahat ng aking lakas, kundi gagawin kitang hindi makaramdam ng sakit sa pagkamamatay. Ito ang tampok na teknik ng White Tiger Sect. Ang Qi Shangquan ay kilala bilang ipinagmamalaki nitong kayang wasakin ang mga lamang loob ng hayop. Napakalakas nito. Ang suntok na ito ay tiyak na papatay sa munting babae. Ho, bakit hindi mo ginamit ang lakas mo? Yun, ang galing mo. Magaling ang ginawa mo. Pinuri ako ni Ho. Imposible, imposible. Paano siya naging napakabata? At may ganon kataas na kasanayan sa martial arts? Siya ang isa sa nangungunang 3 sa mas batang henerasyon. Nangungunang 3 sa mas batang henerasyon. Medyo mas mababa kaysa sa prinsipe. Natalo siya ng anak na babae ni Chin Yang, na bigo. Paano nangyari yun? Hindi man lang siya nakagawa ng isang galaw. Ni isang galaw ay hindi niya nagawa. Bakit napakalakas ng anak na babae ni Chin Yang? Sinabi dati ni na Fu Shizi at Gu Shen na si Chin Yang ay hindi marunong ng martial arts. Totoo ba iyon? Ito, ang pangatlong tao sa bibig mo. Ang pangatlo sa mas batang henerasyon. Mukhang napakabagsik niya kanina. Bakit nabigo ka pagdating sa laban ni hindi mo magamit ang pagkakataon? Ikaw, tiyak na may ginawa ka sa iyong anak na babae? May ginawa ka. Kung hindi, hindi niya ako matatalo ng napakadali. Baka doping. Oh, doping. Tiyak na gumamit ka ng ipinagbabawal na gamot sa iyong anak na babae. Ipinagbabawal na gamot? Ipinagbabawal na gamot. Totoo ba yun? Ang yaman talaga ng imahinasyon mo. Nabanggit mo pa ang doping. Ano ang dahilan? Una, ginagamit ko ang master skill ng White Tiger School, ang 7 Injuries Fist, na abot na ang progreso. Kahit na ang anak mong babae, kahit na ang pinuno ng White Tiger Sect ang personal na pumunta, hindi niya ako madaling matatalo ng isang palad. Yun lang, Abi, nagpapakita na ang iyong martial arts attainment sa White Tiger Sect ay talagang pangkaraniwan lang. Ikaw. Pangalawa, ikaw ay isang basurang walang alam sa martial arts. Paano siya magkakaroon ng ganoong kalakas na martial arts? Imposible talaga iyon. Bukod pa riyan, bata pa siya. Kung hindi siya gumamit ng ipinagbabawal na gamot, kailangan siyang sanayin mula pagkabata, imposibleng maabot ang kasalukuyang antas. Sabi ko na, si Prince Fu ay isang mapagmalaking anak ng langit. Paano siya matatalo sa isang galaw? Tulad ng sinabi niya, gumamit si Chin Yang ng ipinagbabawal na gamot. Imbi at walang hiya. Kapag ginamit na ang ipinagbabawal na gamot na ito, magkakaroon ng walang katapusang problema.
makakaapekto ito sa maliit na babae. Sabi ko, Qin Yang, ginamit lang niya sa Temple of Martial Arts para magpasikat. Ay, talagang walang puso. Basta ibinabato lang sa akin ang sisi ni hindi mo nga kayang talunin ng isang bata. Pero nang mandaya siya, parang siya pa ang tama. Sabi ko, Chinyang, alam mo ba na ang paggamit ng droga ng pribado ay labag sa batas? Pinapayuhan kitang huwag magpakatigas ang ulo at patuloy na lumaban. Yumuko ka na lang at aminin ang pagkakamali. Pagkatapos pumunta sa Law Enforcement Bureau para magbagong buhay. Paumanhin, hindi ko aaminin ang hindi ko ginawa. Huwag ninyo akong pagbintangan. Huwag ninyong apihin ang tatay ko. Mga masasamang tao kayo. Tigil, dumating na ang hari ng Genbei. Tumigil ka, narito ang hari ng Genbei. Hahaha, kanina lang Qin Yang, ang iyong anak na babae, ay nakipaglaban sa mga batang henyo ng White Tiger Sect. Ay talagang kahanga-hanga. Marami akong napulot na aral. Magtanong ako, Qin Yang, paano mo sinanay? Ang iyong anak na may talino? Ako, ang hari ng Genbei, gusto ko ring matuto. Pakiusap, tulungan mo akong ayusin ito. Si Qin Yang ay isang tuso. Para manalo sa kompetisyon, gagawin niya ang lahat. Ginamit pa niya ang kanyang anak para uminom ng ipinagbabawal na gamot. Isang pagkataong walang puso. Ngunit ngayon ay binubuli niya ako ng walang habas. Qin Yang, nakita mo na. Ngayon, mahirap pigilan ang opinyon ng publiko. Kung hindi mo mahahanap ang ebidensya para patunayan ang iyong kawalan ng kasalanan, para sa patas na pagtrato, wala akong magagawa kung hindi patalsikin ka muna. O kaya naman, maging matalino ka at ibigay mo sa akin ang posisyon ng Young Monarch ng Temple of Martial Arts, baka may maituro pa akong daan para sa iyo. Pagharapos ng lahat ng pag-ikot, para lang pala ito. Paumanhin, imposible iyon. Binata, payo ko sa iyo. Huwag mong intindihin ang maling karangalan at ilagay sa panganib ang kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Hindi ka marunong ng martial arts. Hindi ka karapat-dapat sa posisyon ng Young Master ng Martial Temple. Ikaw ay isang duwag na at nagtatago lamang sa likod ng mga bata. Hindi ka karapat-dapat, walang anumang lakas ng loob. Yun ay dahil masyado kang mababa ang uri, hindi ka karapat-dapat sa aking mga kamay. Dahil masyado kang mababa ang uri, hindi ka karapat-dapat sa mga kamay ko. Ang kapal ng mukha mo, hinamon mo pa ako, papakitaan kita. Ano ang ibig sabihin niyan? Umalis ka dyan, ako na ang bahala. Kailangan kong bugbugin ang walang alam na batang ito para tawagin akong lolo. Kayong mga disente ay talagang nakakatuwa. Hindi ko marinig ang katotohanan. Tumahimik ka. Qin Yang, sabi mo, hindi sila karapat-dapat makipaglaban sa iyo. Paano naman ako? Ngayon, wala na siyang proteksyon mula sa kanyang anak na babae. Titingnan ko kung paano sasagot si Qin Yang. Prinsipe. Si Fu ang number 1 sa mga kabataan. Madali lang siyang talunin. Kalahati ng daliri, sapat na. Qin Yang, isa ka lang maliit na tagalinis. Si Fu Zhou ang prinsipe ng Genbei King's Mansion. Sinasabi mo hindi siya kwalipikado. Maiintindihan ko ba na minamaliit mo ang hari ng Hilaga, General? Talagang mapanggulo si Gu Chongshan. Nilagay niya sa akin ang malaking sombrero. Tumanggi man ako o tanggapin, mahirap gumalaw ng kahit isang pulgada. Sige. Binata, baka mahirapan ka ngayon. Wala ka pang natututunan ng martial arts. Harapin mo siya ng ganito, walang tsansang manalo. Ngayon na lang ito magagawa, binata. Bakit hindi mo tawagan ang matandang hallmaster? Subukan mong humingi ng tulong. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, pero palaging hindi mapagkakatiwalaan ang matandang ito. Well, kailangan kong subukan. Anong nangyayari? Natatakot si Qin Yang. Hahaha, huli na ang lahat. Kahit dumating pa ang hari ng langit, hindi kanya maliligtas. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo ang itsura niya. Baka nag-iiwan siya ng huling mensahe. Bigyan mo siya ng konting oras. Matanda, anong ginagawa mo? Ikaw ba ang matandang master ng Martial Temple? Nandito ako ngayon sa Valkyrie Feast na ito, hinahamon ako ng prinsipe ng Genbei. Anong Temple Master? Hindi ako. Pero pagdating sa pakikipaglaban, kami mga magsasaka ay hindi rin naman kulang sa kakayahan. Maniwala ka sa akin, bago ang laban, mag-warm up muna. Itabi mo ang mga dalandan at persimmon na nasa iyong mga kamay. Talaga? Ayan na. Tatay, kaya mo ba talaga to? Siyempre naman. Itabi mo na yan, Qin. Pagkaalis ng selyo sa anak mo, dapat magdusa ang hari ng bayan. Ha ha ha. Umaasa ang hari ng Hilaga sa ayaw ko sa katanyagan at kayamanan. At siya ay palaging nakikipag-agawan para sa kapangyarihan at posisyon. Ngayon, binubuli niya ang anak ko. Ngayon, lumabas na ang dragon mula sa kalaliman. Dapat na akong bumalik. Pumunta ka at humanap ng lugar kasama ang anak mo. Hello.
Magiging epektibo kaya itong warm-up? Subukan mo lang. Ano ba ang silbi nitong warm-up? Wala nang ibang paraan. Nababaliw sa excitement si Chin Yang. Ano to, gumagawa ng radio calisthenics? Bakit ang kakaiba ng kilos niya? Baka naman may panghuhula siyang kailangan punan sa lamangka. Ang huling hakbang ay tipunin ang lahat ng esensya ng enerhiya at dantiyan ng buong katawan. Nakakatawa talaga. Akala ko makapangyarihang teknik yon, pero ito pala ang resulta. Akala ko may mga nakatagong kasanayan siya. Mukhang masyado akong naive. Haha, talagang kapaki-pakinabang itong warm-up. Pakiramdam ko ngayon, pakiramdam ko puno ng lakas ang buong katawan ko. Hahaha, Chin Yang, sa tingin ko, kahabag-habag ka talaga. Paano kung ganito? Isuko mo ang posisyon bilang batilyo at saka ihandog ang templo ng digmaan. Pagkatapos magmano ka sa akin at sa tatay ko 3 beses sa bawat isa sa amin. Palalayain kita. Ano, papayag ka ba? Wala akong pakialam sa kanila. Chin Yang, huwag kang maghanap ng gulo. Wala nang pagurong. Kung sakaling mawalan ka ng buhay pagpunta mo sa impyerno, huwag kang magreklamo sa Haring Impyerno. Ikaw lang, hindi mo nga alam kung sino ang mauna. Tapos na. Paano ko i-explain sa templo ng martial arts? Paano ko i-explain sa lahat ng Diyos sa martial temple? At ang matandang master ng bulwagan? Hindi ko na kaya uling harapin ang matandang master ng bulwagan. Sister Yan, magiging okay ba si Dad? Dapat ay okay lang siya. Chin Yang, ito ang natatanging kasanayan ng aking hilagang palasyo. Mag-ingat ka. Kakaunti lang sa mundo ang makakapigil sa galaw na ito. Ay kakaunti, pero huwag kang mag-alala, hindi ito masakit. Ang formulang ito ay kayang kumuha ng buhay ng hindi namamalayan at magpapatayin kinang payapa parang natutulog lang. Si Fujo ay nagbubuhos ng lahat para mamatay ang binata. Talagang prinsipe kahit bata pa napakagaling ng martial arts kahit tayo ay humahanga. Papatayin kita. Prinsipe. Prinsipe, anak. Prinsipe, prinsip. Paano kaya? Ang prinsipe ay isang dakilang master. Ang lakas ng isang tao ang naghari sa martial god banquet. Paano kaya? Madaling matalo nitong isa-isang walang kwentang tao na hindi marunong ng martial arts. Kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata ko, hindi ako maniniwala. Ano ang nangyayari? Akala ko hindi ako sumusubo. Tatay, ang galing mo. Ikaw ang pinakagwapo sa buong mundo. Ang binata nga ay ang binata. Kahit na wala akong alam sa martial arts, ang pagharap sa mga insektong ito ay napakadali lang. Sige, itong malupit na tao, dakpin siya, ikulong siya. Sandali. Matanda. Ang anak mo ang nagpumilit na hamunin ako. Baka naman ang Zhenbei Palace ay hindi kayang matalo? Ang siya mga meridian sa itaas at ibaba ng Foods Ho ay pinutol ng paunti-unti. Hindi na siya makakapag-martial arts, lampas na ito sa saklaw ng competition. Ako lang ang tagapagmana ng Zhenbei Palace ay mapapahiya. Ang bagay na ito, hindi kita palalampasin. Bubuhayan kitang balatan at putulin sa piraso. Ang tunay na galing ay lampas sa karaniwang kompetisyon. Kanina lang, ang anak mo nang makipagpaligsahan sa akin ang basurang ito? Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Kung hindi dahil sa kahangahangang kakayahan ko, nalumpo na sana ang buong katawan ko. Kaya't tatanungin ko ang hari ng Zhenbei, ipaglalaban mo ba ang hustisya? Ikaw, ang matabil mong dila. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit anong pagmamatwid ang gawin mo, dugong kapalit ng dugo, ay ang nararapat na mangyari. Hari ng Zhenbei, pakiusap, magpalamig ka. Ginoong Qin, ngayon ay hindi lamang siya kumakatawan sa sarili, ngayon ay kumakatawan siya sa buong templo ng martial. Tama. Hari ng Zhenbei. Hindi ka ba natatakot sa templo ng martial arts? Templo, ha. Ang maliit na templo ng martial na ito na walang sinumang nagbabantay dito, sa paningin ko ay walang halaga, isang grupo ng mga payaso. Kung darating ang dating punong guro, sasabihin ko sa iyo ng totoo. Sabihin mo sa akin, ang matandang iyon ay matagal nang nawawala. Sino ang nakakaalam kung patay na siya? Siguradong matagal nang namatay sa isang sulok. Isa. Ha. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kalimutan mo na ang ideya ng paglaban. Chin Yang, sinasabi ko sa iyo, ikaw at ang iyong anak na babae at ang iyong mga kaibigan ay magbabayad ng kanilang mga buhay. Kailangan kong magbayad sa aking anak gamit ang aking buhay. Sige, subukan mo.
Hawakan. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng aking... Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng anak ko? Sino itong lalaki? Ang lakas ng loob mong gumulo sa harap ng Haring Zenbei? Tumahimik ka. Ang hari ng Hilaga ay may problema na. Ayana, Tay. Ikaw ang hari ng Hilaga. Ako si Qin Xiaoyun ay retirado na at ayaw ko nang makialam sa mga bagay na ito. Pero hindi patay. Qin Xiaoyun. Siya ang dating Panginoon ng Martial Temple. At sa mundong ito, tanging siya lang ang makakasuporta o makakawasak sa hari ng Hilaga. Guro, nagkakamali ka. Tumahimik ka. Hindi kita binigyan ng pagkakataon noon, pero basura ako. Ikaw mismo ay isang basura. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo inayos. Gago ka, ang tapang mo, pero nilapitan mo pa ang anak ko. Karapat dapat kang mamatay ng 100 ulit. Dahil hindi mo na pinamamahalaan ng Temple of Martial Arts, bakit hindi mo na lang ako pagbigyan? Kanino ko ibibigay ang aking templo? Wala kang pakialam. Hindi ba? Bakit hindi tayo magpaligsahan? Hindi ako maglakas loob, pangako. Lolo, mahal kong apo. Binuli niya lang kami ni Papa. Oh. Sakto lang, dahil nandito na ako ngayon. Isasauli ko sa'yo ang lahat isa-isa. Ngayong nandito na ako, isa-isahin ko kayo. Nagsalita lang ako ng kalokahan na nakasakit sa binibini. Humihingi ako ng paumanhin ngayon. Sino pa? Apo ko, sino pa? Oh, siya. Ano pang ginagawa mo? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa apo ko. Ako na ang magbibigay. Lumuhod ang batang ito at humingi ng tawad. Bakit ayaw mo? Nasaktan kita sa mga sinabi ko noon. Pakiusap, patawarin mo ako. Mas maganda yan. Apo ko, tingnan mo ang lolo mo. Ipaghihiganti ka niya ngayon. Ang galing ni Lolo. Haha, masaya ka ba? Tatay. Yamang hindi naman mahirap ang pamilya natin at malakas ang connection, gusto kong kay Tang Shui ay maghandog ng malaking kasal. Sa tingin ko, ang mga bagay na sa pag-asikaso ng bahay ay naging napakahirap. Haha, walang problema. Sakto lang. Gusto kong magdaos ng handaan para ipahayag ang iyong opisyal na pagiging young master. Haha. Haha. Mabuti? Oo. Sige. Anak, di ba ito yung pinsan kong nag-asawa ng tagalinis? Pinsan! Ang tagal nating di nagkita. Ang lungkot-lungkot mo na. Narinig ko na nag-propose sa'yo si Ginoong Xiao ilang araw lang ang nakalipas. Pero umalis siyang galit na galit, ni hindi man lang nabanggit ang pag-aasawa. Tinanggihan ko siya. Ang gusto ko lang ay ang asawa ko. Nakakatawa naman. Di mo ba alam na hindi talaga kita pinupuri? Sinabi mong tinanggihan mo si Xiao? Sa tingin ko, si binatang Ginoong Xiao. Ay hindi ka naman talaga gusto. Gusto mo ng bugbog? Anong problema? Di ba tama ang asawa ko? Isa pa, bakit kayo nandito ngayon? Gusto niyo rin bang makipag-ugnayan sa prinsipe? Nangangarap ka lang. Tang Shui, akala mo ba talaga? Ang batang monarko ay isang taong tulad mo ay karapat-dapat na makilala siya? Umalis ka na nga rito. Huwag kang magpahiya dito. Pero bakit naman ako? Si Prinsipe Fu para sa batang monarko ay nag-oorganisa ng batang monarkong piging. Hindi naman kami humihingi ng marami. Gusto lang naming makilala ang prinsipe. Anong mali doon? Para maging totoo sa inyo, kakausap lang namin ay ang tagapangasiwa ni Prinsipe Fu. Paulit-ulit na pinapaalalahanan ng tagapangasiwa ang binata na dalawa lang namin at ng prinsipe ang pinahahalagahan niya, ang pinakamagagaling sa lipunan. Tungkol naman sa iba, hindi na niya makikita. Talaga? Bakit di ko alam yon? At kailan paala ako nagkagusto sa inyong dalawa? Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ang batang monarko. Alam kong hindi maganda ang lagay mo nitong 2 taon. Ang batang monarko ay sosyal din, ang pinakamagaling sa lahat. Kaya mas mabuting lumayo ka. Nanay at tatay, sabi ng mayordoma ni Fushizi, nagkagusto ang batang monarko sa kanyang tiyahin. Ang sinabi ng mayordoma ay si Fushizi ay isang batang monarko pa rin. Bakit hindi naintindihan ni Yunyo? Hindi rin alam ni nanay. Baka peke lang yun. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Tang Shui, kontrolin mo ang anak mo. Kung hindi mo siya makontrol, hindi ako mag-aatubiling tulungan kang turuan siya ng leksyon. Huwag mo nang pakialaman iyon. Mas mabuting alagaan mo ang sarili mo. Sige mahal, hindi na kailangang magalit sa basurang sosyal na ito. Hoy, hindi ba't nakuha na natin ang imbitasyon mula sa batang monarko? Tanging titingala na lang sila sa atin ngayon. Tama ka. Tang Shui, Chinyang, nakita niyo ba yon? Naiinggit ba kayo? Sayang. Ang aming antas ay isang bagay na hindi niyo kailanman maaabot. Kahanga-hanga talaga. Nakakalungkot.
Ang imbitasyon ninyo ay maaaring kanselahin sa isang salita lang? Sayang naman, ang iyong imbitasyon ay kayang kanselahin sa isang salita lang. Uminom ka ba ngayon? Biro lang pare. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Ngayon, kung kaya mong kanselahin ang imbitasyon ko, Putang ina, gagamitin ko ang apelyido mo. Bakit hindi ka tumawag ngayon para kumpleto na ang palabas? Kanselahin agad ang imbitasyon ni na Joe Mo at Tang Jelly. Isagawa agad. Ay, nakakatakot naman talaga. Dahil ginawa na ito ni Chinyang, makikisama ba tayo sa kanyang palabas? dapat tayong makisama. Tara na. Gusto kong makita kung gaano siya kagaling. Hoy, sige, subukan mo. Pero huwag mong kalimutan, kailangan mong palitan ang pangalan mo sa chin mo. Tandaan mo. Hello, pakita po ang imbitasyon. Paumanhin po. Hindi kayo pwedeng pumasok. Imposible. Itong imbitasyon ay ibinigay sa amin ng tagapangasiwa ng prinsipe. Paano imposibleng makapasok? Paumanhin, ma'am. Ang inyong imbitasyon ay kinansela na. Kinansela na. Tito, bakit hindi ka pumasok? Ayaw mo ba? Tito, tita, bakit hindi ka nalang pumasok? Ayaw mo ba? Paano naman nangyari yon? Posible bang totoo ang sinabi ni Chinyang, binatang monarko? Hindi. Hindi natin alam kung anong klaseng tao siya. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Huwag kang mag-alala. Hindi ba't nandyan ang katulong ng prinsipe para sa atin? Tawagan mo lang sila. Imposible yon. Anong ginagawa ninyong magkasama? Hoy, katulong. Yung imbitasyon na pinaghahandaan namin itong imbitasyong ito ay may kaunting problema. Tulungan mo naman kaming ayusin ito. Problema nga, binigyan ko kayo ng imbitasyong tunay. Paano nagkaroon ng problema? Hindi namin alam ng eksakto. Ganoon ba? May isang lalaking nagsasabing siya ang binatang monarko na nagsabi na gusto niyang pawalang bisa ang aming imbitasyon. Paano posible ang binatang monarko? Ang binatang monarko ay hindi nakikialam sa anumang usapin ng kanyang piging, lalo na sa isang imbitasyon. Gayong napakaliit na bagay. Nasaan ang taong yon? Gusto kong makita. Sino ang may lakas ng loob na magpanggap bilang Xiaojun? Magpanggap bilang isang binatang monarko? Oh, ako yon. Ikaw. Ikaw pala. Hindi mo ba ako kilala? Tapos na. Kung totoo nga ang sinabi ni Chinyang siya ba ang young master, pagkatapos kong sirain ang kanyang reputasyon, Marangal siyang tao, hindi siya magtatanim ng galit. Hindi naman siguro niya tayo pag-iinitan, di ba? O paano ko hindi malalaman kung sino ka? Ikaw ang nag-ulat tungkol sa akin, kaya hindi na valid ang imbitasyon. anong ulat? Ang invitation ko, baka may kumalikot nito, hindi pwedeng maging void yan. Dahil siguro sa pakana mo kaya nangyari ito. Hindi mo ba ako kilala? Akala mo ba talaga importante ka? Bakit ko dapat kilalanin ka? Sige, tandaan mo ang pangungusap na ito. Tandaan mo ito? Ano naman kung matandaan ko? Anong magagawa mo sa akin? Tang Shui, napakabuti talaga ng asawa mo. Sa likod ng mga eksena, ginagawa mo ang mga kalokohang ito ng patago. Kaya ang tawag mo kanina para magulat. Napakawalang hiya mo. Papasukin mo sila. Hindi ito sumusunod sa mga patakaran. Kuryata kong bisatiga pangasiwa ng prinsipe. Ang binautos ko ay utos ng prinsipe. Maglalakas loob ka bang sumuway sa prinsipe? Sige. Tara na, asawa. Pumunta tayo sa Young Monarchs Banquet. Huwag na nating sayangin ang oras sa mga basura sa lipunan. Sayangin ang oras. Maghintay ka lang. Mahal, bakit hindi mo sabihin sa kanila ang utos ko ay utos ng prinsipe? Naku, syempre, gusto kong panoorin ang palabas. Sabay na tayong pumunta. Bakit ba talaga sila pumasok? Hindi ko alam. Ang kanilang mga pagkakakilanlan, hindi nila makukuha ang imbitasyon. Hindi. Narito kami para sa pamilya Tang. Hindi natin pwedeng hayaan si Tang Shui, ang walang kwentang to, na kumatawan sa mukha ng pamilya Tang. Tang Shui. Nakapasok ka nga talaga. Ate, kami rin ay may imbitasyon sa Young Masters Banquet. Nagbibiro ka lang. Sa ancestral home, wala ka namang karapatang kumain. Paano ka makakakuha ng imbitasyon sa Young Masters Banquet? Sa tingin ko, nakapuslit ka lang. Ate, pero tita, hindi ka rin ba nakakuha ng imbitasyon? Ay sus, batang to, anong pinagsasabi mo? Nakita lang ni Yun. Peke ang imbitasyon mo at ang tiyuhin mo. Isang tiyuhin ang nagpasok sa inyo. Tang Shui, binabalaan kita. Tumahimik ka, Tang Shui. Bata lang yan. At saka, hindi nagsisinungaling ang union namin. Tama ba? Tang Shui, binabalaan kita. Binabalaan kitang dalhin mo ang nakakahiyang asawa mo at umalis. O huwag kang magalit kung magaspang ako. Upang patayin ang mga kamag-anak ng matuwid, isumbong ka sa guard. Paumanhin. Dahil naglakas loob kaming pumunta rito ngayon, tiyak na may hawak kaming imbitasyon.
Chinyang, gumamit ka lang ng masamang paraan para mawalan ng bisa ang aming imbitasyon. Handa ka bang patawag ako ng tao para patunayan kung totoo ba ang imbitasyon mo? Bakit hindi? Sige. Huwag kang magsisisi. Halika. Halika. Ginoo, ano po ang order ninyo? Ang pamilyang ito ay walang liham ng imbitasyon. Pilit na pumasok sa handaan. Ang handaan ng binatang Panginoon ay pinangungunahan ng Templo ng Diyos ng Digmaan. Ang pangunahing handaan na kamakailan lamang ay ginanap ng Templo ng Diyos ng Digmaan. Meron palang gumulo sa handaan ng Xiaojun. Hindi ka ba natatakot mamatay dito? Kung mas malaki ang panganib, mas malaki ang gantimpala. Maaaring nagbakasakali ang taong ito, ngunit natapos bago pa man magsimula. Napakalungkot naman. Ginoo, pakita po ninyo ang inyong liham ng imbitasyon. Kung wala, kailangan kong paalisin kayo at ang inyong pamilya mula rito. Siyempre, meron akong imbitasyon. Sa puntong ito, huwag kang magkunwari. Ang pag-amin na ikaw ay talo, ganun ba kahirap? Makipagtulungan ka na lang sa mga tauhan ng seguridad. Kung iinisin mo ang seguridad ng handaan, Magkakaproblema ka. Ito na, tama ba? huwag mong isiping hindi ko alam. Alam mo ba kung anong kulay ang imbitasyon, kung anong kulay ito? Makikita mong peke ito sa isang sulyap. Tang Xue, sinabi ko na ang lahat. Mahal na VIP ng itim na gintong imbitasyon. Hindi ko kayo maayos na binati kanina. Patawarin ninyo ako. Ayos lang. Ako ang may kasalanan. Huwag kang mag-ingay. Tumayo ka. Kayo ay isang VIP. Kung meron kayong kahilingan, sabihin lang sa akin. Hoy, pakiusap. Ulitin mo ang sinabi mo. Imposible yan, hindi ka. Diyos ko, Ang gift na may black gold invitation. narinig ko na ang VIP na may Black Gold Invitation ay personal na hinirang ng dating hall master ng Marshall Temple. Kung lang makakonekta ako sa ganoong kalaking tao, hindi na ako mag-aalala sa buong buhay ko. Napakabulag ko kanina. Naniwala pa talaga ako sa sinabi ng taong ito. Nagduda ako sa isang big shot na may black gold invitation. Ano ka ba? Tagalinis ka lang naman, di ba? Saan mo nakuha ang Black Gold Invitation? Isang tagalinis. Sinabi mong itong boss na ito na may hawak na Black Gold Invitation letter ay tagalinis lang pala. Oo, ang asawa niya ay kilalang kilala sa pamilya namin sa pagiging mababa at inaapi ng lahat. Sa kabila nito, itong tagalinis na ito ay hindi kayang magbayad ng bride price, kaya't kailangan nilang magtanan. Kaya hanggang ngayon, hindi pa sila nakakapasok sa ancestral house. Tang Jelly, ano? Mali ba ako? Tama ka. Akong ma ay isang tagalinis. Hahaha. Nakita mo? Aminado siya mismo. Tagalinis siya. Kaya ang Black Gold Invitation letter sa kanyang kamay ay peke siguro. Ano pang hinihintay mo? Paalis. Putangina, tagalinis lang pala talaga siya. Ano sa tingin mo yung malaking tao? Nasayang lang ang nararamdaman ko. Security, paalisin niyo siya. Naiistorbo ako nitong tagalinis. Nasira ang mood ko. Jomu, kailangan mong pag-isipan ito. Kung paaalisin mo ako, wala nang paraan para ituloy ang piging ng binatang monarka. Hahaha. Seryoso ka bang kinuha mo ang balahibo bilang utos na palaso? Akala mo ba ikaw si Xiaojun yan? Sinabi ko na sa'yo ang piging ng binatang monarka kahit mamatay ka, tuloy pa rin yon. Isa ka lang maliit na tagalinis. Hindi ka dapat magkinis ng sapatos para sa binatang monarka. Ano pa ang natitira sa'yo? Hindi matutuloy ang piging ng binatang monarka. Nakakatawa. Umalis ka na dito. Nakikita kita isang hamak na utusan na nagsasalita ng malaya sa harap ko. Gusto ko lang masuka. Lumabas ka! Naririnig mo ba ako? Chinyang, umalis ka na ngayon. O ako ang unang magiging bastos sa'yo? Paano kung sabihin ko, ako ang binatang Ginoo? Kung sasabihin kong ako ang young monarch, Ikaw ang young monarch. Young monarch, kung ikaw ay isang young monarch. Di ako naman ang old hall master. totoo ba ito o hindi? Kung isang ordinaryong peke ang nabuko, sa ganitong pagkakataon, umiiyak na ako ng husto at nagmamakaawa na. Bakit ang kalmado ng taong ito? Baka naman totoo ang imbitasyong ito. Sabi niya, young monarch siya. Tinotest nila tayo. Ang mga nakakatanggap ng black gold invitation card ay mga importanteng tao. Hindi imposible. Ipagpalagay ng totoo ang invitation card sa kamay mo. Ikaw ang tunay. Iniimbita ka sa piging ang young master. Ngayon, ang young master ay babalik. Anong regalo ang inihanda mo? Wala. Wala kang handog na pangbati para dumalo sa anumang piging ng young monarch. Sabi ko na nga ba, mga peke kayo? Chinyang, naghirap ka ba kamakailan? Pumunta ka sa piging ng young monarch para umorder ng kung ano, para may pandagdag sa gastusin sa bahay. Ang dukha mo naman. Tito, bakit mo naman sinasabi yan? Nanay, tatay, noong kayo at si tita ay pumunta rito, wala rin kayong dala. Mali ka talaga ngayon. Hindi lang ako naghanda, pinadala ko pa ng maaga. Talaga? Nagbobolahan ka lang ba? Paano naging peke? Nung una, sabi mo, totoo ang imbitasyon mo.
Joe Mu, pangalan ko na ang gamit mo ngayon. Chin Mu. Tamad na akong mag-aksaya ng hininga sa'yo. Sabihin ko sa'yo ito, Chin Yang. Ibinigay ko sa binatang monarko ngayon ay isang inukit na dragon na jade pendant na may butas. Walang katumbas ang halaga ng jade pendant na ito. Di ko mabilang kung wala ito. Mahal, tama ang ginawa mo? Hindi yun. Ikaw ano? Ang inihanda namin para sa binatang monarko ay isang pamanang pamilya. Ang orihinal na gawa ni Wang Xiji. Ito ay isang kayamanang lahat ng kolektor sa Daxia, isang kayamanang ninanais ng mga kolektor ng mataas na halaga. Kung hindi para ialay sa binatang monarko, hindi ko ito kailanman ilalabas sa buhay ko. Narinig kong mahilig sa tsaa ang binatang monarko, espesyal akong naghanda ng ilang kakati ng Tianshan Mofeng. Sana lang ay makuha ko ang pabor ng binatang Ginoo. Ako ang naghanda. Iyon ang mahalagang anak na babaeng Hong na mahirap hanapin. 3 tapayan ibigay lahat sa binatang monarko. Hoy Chin Yang, hindi ka darating ng walang dala, walang nahanda. Yun. Ano ang gusto mo? Di rin alam ni Yun. Sige, edi nandyan na lahat ang mga regalo. At pwede mo nang buksan. Ano ang gusto mo? Kunin mo bilang laruan. Salamat, Papa. Galing ni Papa. Sige na. Hoy, Chin Yang, anong ginagawa mo? Chin Yang, alam mo bang na-offend mo ang binatang monarko? Ay isang malaking kasalanan. Chin Yang, alam mo bang na-offend mo ang batang monarka? Pero malaking kasalanan yon. Ano naman? Ay, nakapili na si Yun ng gusto niya. Oh. Tatay, gusto ko ito. Mukhang maganda ito, di ba? Oh. Kung gayon, maaari mo itong itago bilang laruan mo. Tigilan mo yan. Ito ay para sa batang monarka mahalagang pendant na jade. Hindi ka karapat dapat na maglaro nito. Kaya mo bang bayaran kung masira ito? Tama, ito ang regalo mo sa batang monarka. Ako ang batang monarka. Gusto ng anak kong babae ang regalo mo. Ito ang karangalan mo. Chin Yang, nawawala ka na ba sa sarili mo? Nagsasalita ka lang ng kalokohan kanina. Hindi ka namin pinansin. Pero ngayon tama ka na. Ito ang regalo ko para sa batang monarka. Hindi mo ito pwedeng hawakan. Kung ipipilit kong hawakan ito, kahit basagin ko ito, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Para sa mga tulad mo, sayang lang ang pera. Nanay, natatakot si Yun. Huwag kang matakot. Joe Mo, bibigyan kita ng 10 segundo para ibalik ito sa kanya. Humihingi ka ng tawad sa anak ko. Joe Mo, binibigyan kita ng 10 segundo para ibalik mo yan sa kanya. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Naku, talagang natatakot ako hanggang mamatay. Si Chin Yang talaga ang anak mo. Hinawakan ang regalong inihanda namin para sa batang monarko. Hindi sapat ang mga parusang yan para sa kanya. Siyempre hindi. Mura lang talaga siya mula pagkabata. Dapat putulin ang kamay niya. Dahil kamag-anak ka ni Xiaohui, binigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad. Pero hindi mo lang hindi pinahalagahan, lalo ka pang lumala. Sige, huwag mong sisihin ako kung magaspang ako. Aray, Chin Yang! Sabi ko, nananaginip ka ba? Nabaliw. Akala mo talaga malaking tao ka. Walang anuman. Kahit magaspang ka, ano naman, pumunta kang maglinis ng kubeta sa galit. O hiwalayan ang asawa ng kamag-anak mo? Huwag mong kalimutan. Galing siya sa aming pamilyang Tang. Siyempre, bibigyan kita ng isang hindi malilimutang leksyon. Sige, halika na lang. Hoy, asawa. Kung may susunod na pagkakitaon, hindi na ito kasing simple ng... Kung may susunod pa, hindi na ito simpleng sampal lang. Tigilan mo yan. May ipapakita ako. Ang kapal ng mukha mong manapak ng asawa ko. Alam mo bang tauhan ako ng prinsipe? Ano naman? Sige, sa handaan ng Young Marshal, peke ang imbitasyon mo. Sinira mo pa ang imbitasyon ng iba. Hulihin siya at dalhin sa pulisya. Opo, hindi natin siya pwedeng palayain ng ganun-ganun lang. Pinagbigyan na natin siya kanina, tapos nagpakapal pa ng mukha ito. Sobra na ang kapal ng mukha. Hindi natin siya pwedeng palayain. Oo, hindi natin siya pwedeng palayain. Peke ang liham ng imbitasyon? Ito ang pinakakatawa-tawang paratang na narinig ko. Joe Mu. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ano ito? Token. Hindi. Ni hindi mo ito kilala, anong ibang handaan ng Young Monarch ang pinupuntahan mo? Hindi, talagang inakala mo bang Young Monarch ka? Nagloloko ka lang sa sarili mo. Huwag mong tratuhin na tanga ang mga kasamahan mo. Sandali, hindi ba ito ang utos ng Utos ng Batang Panginoon. Oo, utos ng Batang Panginoon ito. Ito ay espesyal na ibinigay sa Batang Panginoon ng dating Panginoon ng palasyo. Ito ay simbolo ng pagkakakilanlan. Sa pagtingin sa utos ng Batang Panginoon,
Parang nakikita ko na mismo ang dating Panginoon ng templo ng Marshal. Ano ngayon? Siya ang batang Panginoon. Ito ang utos ng batang Panginoon. Tama. Tama nga ang hinala natin kanina. Siya nga ang batang Panginoon. Nagpapanggap lang siyang mahina. Sinusubukan niya tayo. Paano nangyari yon? Paano siya naging batang Panginoon? May malaking pagkakamali siguro. Ako ang pinakakilala sa kanya. Tagalinis lang siya. Paano siya maging Xiaojun? Isa pa, walang sino man ang dumadalo sa sariling handaan at nagdadala pa ng imbitasyon. Ang pinakamahalaga, ang tagal na niya rito, maraming mahahalagang tao ang narito ngayon, walang nakakakilala sa kanya. Hindi ba't may sinasabi yon sa atin? Xinyang, hindi ko inaasahan. Ang tapang mo para gawin ang ganito. Hindi mo lang ginaya ang utos ng batang Panginoon, nagpanggap ka pa bilang batang Panginoon. Alam mo ba ang kasalanan mo? Tang Jali, bulag ka ba? O sira ang utak mo? Tunay ang utos ng batang Panginoon na ito. Bakit sa'yo naging peke? Hindi ko alam kung tunay ang utos ng batang Panginoon na ito o hindi. Pero alam ko hindi ka magiging batang Panginoon. Qin Yang, sinabi ko na sa iyo noon, malaking kasalanan ang pagaya sa utos ng batang Panginoon. Ngayon, ginaya mo pa ang utos ng Xiaojun. Maaaring mawala ang ulo mo. Ano kaya ang ganito? Palalampasin ko na lang, kayong tatlo. Lumuhod at tumungo ng 3 beses. Palalampasin ko ito. Itatago ko ang usaping ito para sa iyo ngayon. Paano kung ganito? Palalampasin ko na lang, kayong 3 tumapos ng 3 beses at humingi ng tawad sa akin. Ngayon tatakpan ko na lang ito para sa inyo. Kumusta? Hindi maganda. Paano kung ganito? Kayong 2 lumuhod kayo ngayon at huminingi ng tawad sa anak ko. Pagbibigyan ko kayo. Kumusta? Ikaw lang din, Qin Yang. Nag-toast ka pero ayaw mong uminom ng multa. Sigurida. Ano po ang utos ninyo, V? Peke ang token ng Young Master na dala ng taong ito. Nagpapanggap bilang Young Master. Hulihin siya at dalhin sa tanggapan ng batas. Ano, nag-pick ng token ng Young Master? Hindi mapapatawad na kasalanan. Narito na si Prince Fu. Qin Yang, mukhang ayaw ka ng pakawalan ng Diyos. Kung inamin mo na ang pagkakamali mo noon pa, hindi sana ganito karaming gulo. Ngayong nandito na ang prinsipe, hindi na maipapaliwanag ang pagkakamali mo sa ilang salita lang. Ganon ba? Kumusta po, Your Highness? Nandito ka na rin. Peke ang token ng Young Master na dala ng taong ito at nagpapanggap siya bilang Young Master. Isa siyang napakasamang kriminal at nararapat sa kamatayan. Sinarabi, si Remong ba nagpanggap siya bilang isang batang monarko? Sabi mo nagkunwari siyang isang binatang hari. Oo, pinawalang saysay pa niya ang aking imbitasyon upang maging walang saysay. Halos hindi ako makapasok dahil doon. Ang handaan ng binatang hari na ito. Hindi lang yon, pinagtakpan pa niya ang kanyang anak sa labas. Halos nasira ang aming inalay sa binatang hari na mahalagang regalo para kay Xiaojun. Sinubukan naming pigilan siya, pinagbuhatan pa niya kami ng kamay. Ang inyong kamahalan, napakayabang ng taong ito. Malinaw na gusto niyang guluhin ang handaan ng binatang hari, hindi ninyo siya dapat palampasin ng basta-basta. Oo, nangahas siyang gawin yun sa harap ng maraming mahahalagang tao. Nasaktan ako. Talagang isa siyang ganap na barbaro. Hindi ako karapat-dapat na dumalo sa handaan ni Xiaojun. Tumahimik ka. Pinapayagan pa kitang magsalita? Sinabi mo lang na sinaktan ka niya. Opo, ang inyong kamahalan. Kailangan ninyo akong tulungan. Prinsipe, paano mo ako sinaktan? Kayong mga karaniwang tao ay nakasakit sa binatang Ginoo. Harapin ang binatang Ginoo at kumalat ng chismis tungkol sa binatang Ginoo. Ano ang kasalanan? Ano, Prinsipe? Ano ang nangyayari? Si Fushu, ang anak ng Zhenbei Wangfu. Harapin ang binatang Ginoo. Si Fuzo, ang anak ng Zhenbei Wangfu. Harapin mo ang binata. Tumayo ka. Siya nga pala ang binata. Nako, kung gayon, ang lahat ng ginawa niya kanina ay makatwiran naman pala. Sa handaan ng binata, si Xiaojun ang may pinakamalakas na boses sa kanya. Kalahati ng buhay ko, nasa mundo na ako, tumayo ka. Nakalampas ako sa kotse sa handaan ni Xiaojun na hindi dapat malampasan. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Nako, wala naman akong nasabing nakakasakit sa binata, di ba? Tapos na, hindi ko dapat pinanood itong eksena. Nagdala ako ng malaking problema. Paano ito nangyari? Paano naging si Xinyang ang binata? Basurero lang siya. Wala siyang karapatang pumasok sa aming pamilyang Tang. Hindi karapat dapat pumasok. Paano niya nagawa? Isda taong nakasakit sa binata kanina, lalo na kaming dalawa. Malubhang parusa. Mga nakasakit lang sa binata, lalo na kayong dalawa. Mahigpit na parusa. Hindi. Ang inyong kamahalan. Hindi ba't magkapanig tayo? Ipagpaumanhin ninyo kami. Ang aking asawa at ako ay nagbigay sa inyo ng napakaraming pera. Kami ay inyong mga tauhan. Kayo'y aking mga tauhan. Paano ko hindi nalalaman? Ang inyong kamahalan kami ay nakikipag-ugnayan sa inyong tagapangasiwa. Ang inyong tagapangasiwa ay sinabi ring, kayo ay lubos na umaasa sa aming dalawa. Kaya...
Tawagin mo ang tagapangasiwa. Prinsipe. Binata-binata. Hindi mo ba ako nakilala nun? Paano ilang taon na ito? Nakilala? Kilala. Paano ko hindi makikilala kayo? Kayo ang pinakamarangal na binata. Oo. Who is it? Ikaw mismo mo ang gumawa ng gulo. Pakilutas mo ito para sa akin sa lalong madaling panahon. Tagapangasiwa, nabulag kami ng kasakiman. Hindi sinasadyang nasaktan namin ang binata. Ngunit hindi namin karapat dapat ang kamatayan. Oo. Nagbigay kami sa inyo ng napakaraming pera. Hindi ninyo kami pwedeng hayaang mamatay. Tumahimik. Hindi ko nga kayo kilala, lalo na't kumuha ng inyong pera. Ako ay laging makatarungan at tapat, hindi tumatanggap ng kahit isang kusing mula sa hindi ko. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang hindi nagpahalaga. Chinyang, Young Monarch, ganun pala ang sitwasyon. Magkakamag-anak tayong lahat. Magkakamag-anak tayo pero hindi tayo magkakilala. Ito, kunin mo at laruin. Nakikita mo, talagang hindi ko alam kung sino ka. Tingnan mo ako. Karapat dapat akong mamatay. Nagsasalita lang ako ng sobra. Hindi ko dapat kinainisan. Pakiusap, patawarin mo ako. Paano dapat tratuhin ng Young Monarch ang dalawang ito? Bahala ka sa kanila. Tandaan, maging patas ka. Oo, ang lahat ng nandito ngayon. Kahit sino na nakakainis sa Young Monarch, palayasin sa handaan ni Xiaojun. Tungkol naman sa dalawang ito na nagsalita ng walang basihan. Ipadala sila sa tanggapan ng pagpapatupad ng batas. Opo, aking Panginoon, hoy. Ayaw kong pumunta. Young Monarch. Young Monarch, baba na ako para maghanda muna. Sige, magtrabaho ka na. Xiao Shui. Malaking araw natin ngayon. Huwag mong hayaang makaapekto sa iyo ang mga taong ito. Okay, nasayang lang ng kaunti ang oras. Magpapalit muna ako ng damit. Sige. Yun at tatay, pasok muna kayo at maglaro. Tapos magpapalit na ng damit si nanay. Sige. Kumain ka ng merienda. Young Monarch, may problema. Nawala ang ginang. Ano? Anong ibig mong sabihin ng nawawala? Kanina pa lang ay maayos pa siya. Pumasok lang ang madam sa dressing room at hindi na lumabas. At walang naging tugon nang kumatok kami. Nang buksan namin ang dressing room, wala na ang binabae. May naiwan ba siyang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon? Wala, imbestigahan mo nga agad para sa akin. Gusto kong makita kung sino ang napakalakas ng loob na mga has na hawakan ang babae ko. Opo, tatay. Ayos lang ba si nanay? Yun. Tiyak na ipagtatanggol ni tatay si nanay. Sige. Xiao Shui. Chinyang, mukhang mahalaga sa iyo ang babae mo. Pero sa kasamaang palad, nasa akin siya ngayon. Anong gusto mo? Anong gusto kong gawin? Siyempre gusto kong makita. Makikita mo ng sarili mong mata ang pagkamatay ng minamahal mo. Xiao Yunran, dahil nangahas kang akitin ako palabas, dapat alam mo kung sino ako. Kaya pakawalan mo siya at ipagkakaloob ko ang buhay mo. Chinyang, dahil kinidnap ko ang babae mo, ibig sabihin hindi kita takot kahit kaunti. Paano kung idagdag ko ang sarili ko? Ako ang dating Panginoon ng Templo ng Diyos ng pakikipaglaban at marami akong mga nangungunang eksperto sa ilalim ng aking utos. Kahit pa ang hari ng dakilang siya ay darating, bibigyan niya ako ng konting respeto. Ang matandang Panginoon ng Templo ng Diyos ng pakikipaglaban, ha. Ang matandang Panginoon ng Templo ng Diyos ng pakikipaglaban ay parang langgam lang sa paningin ko. Pasensya na, hindi sapat. Sige. Dahil gusto mong mamatay, tutuparin ko ang gusto mo. Gawin mo. Sasabihin ko sa iyo, hindi lang ikaw, kahit pa idagdag mo ang buong templo ng Diyos ng pakikipaglaban, nagsasanay ako. Tatay, Xiao Yunran, dahil ikaw ay nangahas at manguna sa paghamon sa amin, tiyak na meron kang trump card sa iyo. Huwag mong itago, ilabas mo. Matalino ka. Ito ay isang manual ng sining panlaban. Sinunod ko ang sinabi nito. Pero tumagal ng 3 araw, ramdam ko na puno ako ng lakas. Ang lakas ko ay tumaas ng husto. Tama ba? Hindi ito ang sinulat ko dati? Naaalala ko na inilagay ko ito sa basurahan at itinapon ko silang magkasama. Teka, hindi ito ang random kong sinulat noon. Naalala ko, inilagay ko yon sa garbage bag at sabay kong itinapon. Hindi ko inasahan na sa mundong ito may ganoong mahiwagang kung fu. Ngayong ilang araw na akong nagpractice, pakiramdam ko malapit nang umabot sa rurok ang martial arts ko.
at muling mabuhay. Yang si Xiao Yunran, huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan. Yang secret book mo, random lang ang sulat ko doon. Ay kang ipagpapatuloy mo ang pag-practice, mag-ingat ka, baka ka ma-obsess. Mabaliwid ha. Ha, Chinyang, sa tingin ko inggit ka lang talaga. Mayroon akong napakalakas na teknik, habang ikaw, unti-unti lang ang pag-unlad. Yamang akin ito, wala itong kinalaman sa iyo. Maniniwala ka man o hindi, pero huwag mo akong sisihin kapag may nangyari sa iyo. Nakikita kong matigas lang ang bibig mo. Ngayon, wala nang makakatalo sa akin. Narito ako ngayon para kunin ang buhay mo. Hugasan nyo lang ang mga leeg nyo at hintayin ako. Aalis na ako. Kukunin ko ang ulo mo. Kayabangan. Mayabang. Sa totoo lang, sa tingin ko tumatanda na at wala nang silbi si Qin Xiaoyun. At wala nang silbi. Tatay. Ano ba yung matandang hallmaster ng Martial Temple? Hindi man lang makasagot sa galaw ko. Wala kang kwenta. Qin Yang, nakita mo ba? Ito ang lakas ko. Sabi sa martial arts manual, may 9 na antas. Ang 8 antas, hintayin mong masipsip ko ang lakas mo, makakarating ako sa langit sa isang hakbang. Mamahala sa mundo ng martial arts, mamatay ka na. Patayin. Anak, mag-ingat ka. Fuzhou. Oh. Sa Valkyrie Feast, sinira mo lahat ng meridian ko. Kung hindi nakahanap ang tatay ko ng 1,000 taong iceberg snow lotus, siguradong wala na akong silbi habang buhay at naging pilay na lang. Chinyang daw. Sa wakas nagkaroon ako ng pagkakataong magiganti. Hindi kita papayagang makatakas ng ganun-ganun lang. Hoy! Xiao Yunran, hindi na kita pagtataguan pa. Yung martial arts manual mo, sa totoo lang, pinanood ko lang sa mga pelikula, ako lang ang gumawa. Kung pipilitin mong sipsipin ang kapangyarihan ko, baka mag-backflow ang dugo ko at pumutok ako. Chinyang, akala mo ba epektibo ang pananakot mo? May epekto ba? Hindi ko ba alam kung may silbi ang manual? Hindi ba mas alam ko kaysa sayo? Ikaw pa rin ang young master. Bakit wala ka man lang lakas ng loob na harapin si Xiao Yunran ng diretso? Dito ka lang magaling sa salita. Nakakahiya. Ito ba ang magiging master ng Martial Temple? Sa hinaharap, ang young master, napakaduwag mo. Sa tingin ko, ang titulong young master ay dapat ibigay kay Xiao Yunran. Mukhang hindi mo makukuha ang kapangyarihan ko ngayon. Hindi mo kami palalayasin. Tama. Pero kung kusang loob mong isusuko ang iyong mga kakayahan, maaari kong patawarin ang buhay mong aso. Sige, basta pakawalan mo ang asawa ko. Ibibigay ko sa iyo lahat ng kapangyarihan. Hindi ko inaasahan yon. Chinyang, isang binhing nahuhumaling ka pa rin ba? Sige. Kaya't hahayaan ko kayong dalawang mga sawing Mandarin Duck na mag-usap ng isang huling salita. Chinyang, kapag hihigupin ni Xiao Yunran ang iyong kapangyarihan, hintayin mo ang aking paghihiganti. Ang sakit ng pagputol ng bawat ugat sa iyong katawan. Paparamdam ko sa iyo ang lahat. Chinyang, huwag. Ayos lang ang asawa. Basta okay ka lang. Ang sweet ninyong dalawa. Kaya pababayaan kitang magmayabang ng 1 minuto pa. Huwag, anak. Huwag kang magpadalos-dalos. Malakas ang taong ito. Pero hinigop ang iyong kapangyarihan, ang kanyang lakas. Ang kanyang lakas ay hindi na mapipigilan. Tumahimik ka, matanda. Hindi matatalo. Tama, gusto kong maging hindi matatalo. Tatay, huwag kang mag-alala. May sarili akong pamantayan. Halika na. Sige na. Naiintindihan mo. Pero pwede ko nang sabihin sa'yo ngayon. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako mananagot kung may mangyaring masama. Maingay. Ha, gumana. Gumana nga talaga. Ha. Parang ang lakas-lakas ko ngayon. Hindi, pwede pala talaga itong pag-aralan. Nagkakamali lang siguro ako. Chinyang, tapos ka na. Naibigay ko na sa'yo ang lahat ng lakas ko. Pwede mo na ba siyang pakawalan? Siyempre, pakawalan mo na siya. Chinyang, okay ka lang ba? Kasalanan ko ang lahat. Nadawit kita at ang biyanan mo. Oo, basta okay ka. Umuwi muna tayo. Ipapakasal kita mamaya. Halika na. Sandali, pinayagan ba kitang umalis? Chinyang, simula ng umunlad ang kakayahan ko. Wala pa akong nakakalaban. Subukan mo kaya makipagpaligsahan sa akin? Xiao Yunran, kakakain mo lang ng kapangyarihan ni Chinyang. Ngayon makikipagpaligsahan ka na sa kanya. Halata naman. Hindi mo ba siya gustong patayin?
Xiao Xiao, ayaw mo namang suwayin ang ating kasunduan, di ba? Oo, sinalunga ko nga. Ano naman, kahit gusto kitang patayin? Ano naman? Chinyang, ang lakas ko naman ngayon kahit patawaging pang-una sa tag-araw, paano ka naglakas loob na sumuway sa akin? Anak, inipit ka niya. Huwag kang aakyat. Kung ganon, no? Susubukan ko. Chinyang, kapag nagulat ka na sa hari ng impyerno, huwag mong kalimutan. Sabihin mong ikinamatay mo ng isang iglap ni Xiao Yunran ng Angkan Xiao. Paano nangyari yon? Ang lakas ng atake ni Xiao Yunran kanina ay sapat para yanigin ang buong mundo. Pero bakit ganito ang nangyari? Sabi nila, yung paraan ng pagsasanay na yon ay gawa-gawa ko lang. Ayaw ninyong maniwala sa akin. Kaya nagpakamatay siya. Totoo kaya ang sinabi ni Chinyang kanina, yung hanay ng mga ehersisyo na yon ay talagang basta-basta lang ginawa, huwag ninyong seryosohin. Magpahinga ka na. Kapag nagulat ka na kay Haring Impyerno sa kabilang buhay, sabihin mong ikaw mismo ang pumatay sa iyo. Wala akong Diyos ko, ano na ang antas na naabot ni Chinyang ngayon? Ang mga martial arts na kanyang isinulat ng basta-basta ay kayang lumikha ng isang makapangyarihang mandirigma. Siya nga ang aking anak, si Qin Xiaoyun. Hindi ko inasahang napakagaling mo pala at isang henyo sa martial arts. Bakit mo itinago ang iyong lakas nun? Tatay, huwag mo akong pagtawanan. Swertihan lang ako. Nagkataon lang na swerte ako. Tatay. Mabuti na ngayon. Ang pangyayaring ito. Maniniwala na ang mga taong ito. Ikaw ang binata. Tungkol naman kanina ang payasong tumatalon sa sinag na patuloy pa ring tumatalon. Harapin ang binata. Hoy, hindi ba't ito ang ating Prinsipe Fu? Hindi ka ba mayabang kanina lang? Gusto mong makita akong magdusa? Halika. Binatang monarka. Nadala ako ng kontrabida at gumawa ng kalokohan sa bugso ng damdamin. Patawarin mo ako. Handa akong kumatawan sa palasyo ng Zhenbei. Handa akong mag-alay ng 10,000 tael ng ginto. 10,000 tael ng ginto. Gusto mo lang akong lokohin. Templo ng Marshal. Sasabihin ko sa'yo. Ang pagpapakawala kay Haring Zhenbei noon ay pinakamalaking kabaitan na. Dahil ginawa mo ang ganitong bagay, hindi kita palalampasin. Talagang kukunin ko ang buhay mo. Kung ganon, pumunta ka sa impyerno. So, Ito ang pormasyon ng pagwasak sa Diyos. Ito ang hari ng bayan ng aking ama, espesyal na inihanda para kay Chinyang. Diyos ng pagwasak. Mukhang para sa akin ito. Oh. Ngayon, kahit na si Xiao Yunran ang basurang yon, ano ito? Ako mismo ang kukuha ng buhay mo. Anak ng mga Diyos na pormasyon, narinig ko na ito noon. Huli na para tumakbo. Pormasyon ng pagwasak aktibo. Dahil sa aktibo ang hanay ng pagkawasak. Pagsabog ng hanay. Paano nangyari yun? Chinyang, anong ginawa mo? Sumabog ang formation. Paano nangyari yon? Chinyang, ano ang ginawa mo? Anong pormasyon ang sumabog? Pinagpag ko lang ang alikabok sa katawan ko. Wala akong ginawa. Ikaw, ano ang ginawa mo? Hindi lang ginamit ang mortal mong katawan upang labanan ang destruction array, kundi nagwagayway ka lang ng kamay at winasak ang formation. Huwag mong pagbintangan ang walang sala. Wala akong alam. Baka ang God Destruction Formation ninyo, napakabulok naman. Ang mga peke at dekalidad na produkto tulad nito, huwag nang ilabas sa hinaharap para manakot ng mga tao. Binatang sounds, Monarco, ang iyayaring ngayong araw, lahat yun ay ginawa ko si Fujo. Huwag po sana ninyong idamay ang aking ama. Matanda na ang aking ama, hindi na niya kaya ang mga pahirap. Tama na yan. Binigyan ka ng konting respeto, nagmalaki ka na, di ba? Binigyan ka na ng pagkakataon, nagmamalaki ka pa? Ang tatay mo, ang hari ng hilaga, paulit-ulit akong dinudusta at sinubukang agawan ng tatay ko ng pwesto bilang master ng templo. Kung hindi naging mabait ang tatay ko at pinalaya ka, may mga gulo kaya ngayon, sasabihin ko sa'yo, hindi kita patatawarin.
Hindi kita binigyan ng pagkakataon, pero hindi mo nakuha ang mga iyon. Hindi natin kasalanan. Tama ba, anak? Natalo tayo. Chinyang, mula ngayon, kailangan mong tanggapin at pahalagahan ang babaeng ito sa harap mo bilang iyong asawa sa ilalim ng batas. Sa hinaharap, sa ginhawa, o sa hirap, o sa karamdaman. Handa ka bang ialay ang sarili mo sa kanya at hinding-hindi siya iiwan? Oo, ako ay sumasang-ayon. Tang Shue, pagbati. Mula ngayon, opisyal na namin kayong tatawagin, opisyal na namin babaguhin ang iyong pangalan. Tatawagin ka naming Ginang Chin. Sumasang-ayon ka ba? Oo, sang-ayon ako. Iyon, di ba ari mo nang halikan ang iyong nobya? Halikan mo na! Halikan mo na! Halikan mo na! Yun bakit ka umakyat dito? Nanay, tatay, gusto ko rin maghalik. Sige, halikan na lahat.